Isang aktres, pagkatapos ng 10 taon ng pagsisikap, ay sa wakas nagwagi ng parangal na matagal na niyang inaasam. Sino ang mag-aakala na pag-akyat niya sa entablado para tanggapin ang parangal, ay kinapapan at inaresto siya ng isang pulis sa harap ng publiko dahil sa pagmamaneho ng lasing. Dahil dito, ang kanyang karera ay nagdusa ng matinding dago. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang pulis na iyon ay isa palang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Ang eksena ay lumipat kay Lee Si-jun, isang psychiatrist. Nang araw na iyon, tinanggap niya ang isang atleta na may sakit sa binti kaya hindi na makalaro. Sa sobrang pagod sa buhay na kailangang sumandal sa saklay, siya ay sumuko at hiniling kay Lee Si-jun na humanap ng siruhano para putulin ang kanyang nasugatang binti. Nang hindi siya napapayag, ay nagpasya si Lee Si-jun na kumilos mismo para tulungan siya. Inutusan niya ang 2 katulong na puwersahang igapos ang atleta sa kama. Pagkatapos, kinuha ni Lee Si-jun ang lagaring de kuryente at lumapit sa binti ng lalaki. Nang makita ang atleta na natakot at sumigaw, ay tinitigan lang siya ni Lee Si-jun at inutusan ang katulong na itulak ang pasyente sa operating room. Ayaw maging lumpo. Ginamit ng atleta ang lahat ng kanyang lakas para magpumiglas at makawala sa tali at tumakas. Sa simula ay gumagapang-gapang pa siya, ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang masakit na binti ay ganap ng normal, tumakbo ng kasing bilis ng hangin tulad noong dati. Nang tumakbo siya hanggang sa mapagod at huminto para huminga, biglang lumitaw si Lee Si-jun mula sa likuran at binati siya sa kanyang paggaling at nalalapit na pagbalik sa court. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Lee Si-jun ang lahat. Lumalabas na dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa ilang laban, nawala ng pananampalataya ang atleta sa paglalaro ng soccer na nagdulot ng labis na psikolohikal na presyon. Kaya ang kanyang malusog na mga binti ay laging nakadarama ng sakit. Ang sakit na ito ay tinatawag na somatic symptom disorder. Nahihiyang inamin ng atleta na hindi niya kayang harapin ang sunod-sunod na pagkatalo at ang matagal na panloob na pakikibaka ang nagbigay buhay sa demonyo. Maingat na pinayuhan ni Lee Si-jun na ang atleta ay dating tinawag na gintong kaliwang paa dahil sa kanyang matapang na pagganap sa court. Hanggang di nalampasan niya ang psikolohikal na hadlang na ito, siya ay mananatiling gintong kaliwang paa sa puso ng mga tagahanga. Ang buhol sa puso ng atleta ay sa wakas nakalas at siya ay ngumiti ng matamis mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bilang isang psychiatrist, si Lee Si-jun ay laging nagsasagawa ayon sa prinsipyo ng pagbuo ng malalim na tiwala sa mga pasyente. Naunawaan ang emosyonal na trauma sa likod ng sakit upang malutas ang problema mula sa ugat. Kamakailan, siya ang namamahala sa isang pasyenteng siya na may delusional disorder na laging nagkukunwari na siya ay isang pulis upang malaman ang pinagmulan ng delusyon ng pasyenteng siya na siya ay isang pulis. Espesyal na pinayagan siya ni Lee Si-jun na magpanggap bilang isang pulis at magpatrolya sa kalye. Maya-maya, nagkunwari si Lee Si-jun na oras na para magpalit ng shift para ibalik ang pasyenteng siya sa ospital. Bigla, sa sandaling ito, may snatching sa kalye. At agad na hinabol ng pasyenteng siya ang magnanakaw. Upang matiyak ang kaligtasan ng pasyente, dali-dali ring humabol si Lee Si-jun. Sa kabilang banda, nang masukol ang magnanakaw, naglabas siya ng kutsilyo at nagbanta na umatras ang pasyenteng siya. Nang makita ito, sumipas si Lee Si-jun. Balak lang sana niyang sipain palayo ang kutsilyo. Ngunit hindi niya sinasadyang tinamaan ang magnanakaw na naging dahilan para ito ay mawalan ng malay. Ang kontrobersyal na insidenteng ito ay nagdulot ng pagkastigo kay Lee Si-jun ng pamunuan ng ospital. Ang pamunuan ay sumasalungat sa paraan ng paggamot ni Lee Si-jun at hiniling na gumamit siya ng gamot upang kontrolin ang pasyenteng siya. Ngunit mariing ipinagtanggol ni Lee Si-jun ang kanyang pananaw at nakumbinsi ang pamunuan. Ngunit kasabay nito, humiling din sila na hindi na dapat payagang umalis muli sa ospital ang pasyenteng siya. Pagbalik, hinanap ni Lee Si-jun ang pasyenteng siya para makipag-usap at sa wakas ay naunawaan ang dahilan kung bakit nais niyang maging pulis. Lumalabas na maagang namatay ang mga magulang ng pasyenteng siya at pinalaki siya ng kanyang lola. Noong kabataan niya, dahil sa gutom, nagnakaw siya ng tinapay at nahuli. Sa oras na iyon, dahil sa tulong ng isang mabait na pulis, hindi siya ipinadala sa Juvenile Detention Center. Mula noon, laging dala niya ang pangarap na maging pulis. Upang matupad ang kanyang pangarap, nagtrabaho siya ng part-time habang nag-aaral para sa pagsusulit. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakapasa. Kalaunan, namatay ang kanyang lola sa isang aksidente sa sasakyan. Sa libing, nagsuot siya ng ninakaw na uniforme ng pulis upang ihatid ang kanyang lola sa huling hantungan. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ilusyon na siya ay talagang naging isang pulis. Ito ang humantong sa delusional disorder, kung saan siya ay laging naniniwala na siya ay isang tunay na pulis. Upang matulungan ang pasyenteng siya na magising mula sa kanyang delusyon, diretsahang sinabi ni Lee Si-jun na hindi na niya ito papayagang lumabas. Kung gusto niyang magpatrolya, ang isang paraan ay ang maging isang tunay na pulis. Hindi niya matiis ang buhay na nakakulong. Ang pasyenteng siya ay palihim na tumakas mula sa ospital. Pag-alis niya, patuloy siyang nagpanggap na pulis tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, nagpanggap siya bilang isang traffic police na nagtatrabaho at nagtuturo ng sasakyan sa labas ng seremonya ng parangal. Nang gabing iyon, hinarang niya ang aktres na si Han Woo-jo pagkatapos niyang mag-park para pumasok sa seremonya at ipinabatid na bawal mag-park doon. Gayunpaman, nagmamadali si Han Woo-jo na dumalo sa seremonya ng parangal na matagal na niyang inaasam. Nang makita niyang hindi siya nakikipagtulungan, naghinala ang pasyenteng siya na uminom siya at kinuha ang alcohol testing machine. Ipinaliwanag niya na ang amoy ng alak sa kanya ay mula pa noong nakaraang gabi, ngunit mariing sinunod ng pasyenteng siya ang mga patakaran. Walang magawa si Han Woo-jo kundi hipan ang makina.
Ngunit nang siya ay nakatayo sa entablado, lumapit ang pasyenteng siya na nakasuot ng uniforme ng pulis at inaresto siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Lahat ng naroroon ay inakala na ito ay isang performance. Isang espesyal na palabas na inayos upang batiin ang nagwagi. Nang magapos ng posa si Han Woo-jo at dinala palayo, doon lamang nila napagtanto na hindi ito isang dula. Agad na tumakbo ang kasintahan ni Han Woo-jo upang magtanong tungkol sa detalye. Sa sandaling ito, dumating din si Lee Si-jun at ipinaliwanag na ang pulis na iyon ay isang pasyenteng siya na may delusional disorder. Tumakas siya mula sa ospital nang hindi napapansin ng doktor upang magpatuloy sa pagpapanggap bilang isang pulis. Sinubukan ni Lee Si-jun na ipaliwanag upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit agad silang pinalibutan ng media. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalat sa lahat ng pahayagan ang balita tungkol kay Han Woo-jo na inaresto ng isang peking pulis. Sa seremonya ng parangal, sa istasyon ng pulisya, natuklasan ng pulisya na sira ang alcohol testing machine ng pasyenteng siya. Malinaw na nagdusa si Han Woo-jo ng isang hindi maikakailang kawalang katarungan. Sa galit, hindi napigilan ni Han Woo-jo ang kanyang damdamin at sumigaw ng may put. Nang masaksihan ang eksena, agad na hinulaan ni Lee Si-jun na si Han Woo-jo ay maaaring may problema sa pag-iisip at hindi ito ang unang beses na nagpakita si Han Woo-jo ng ganitong pagkainit ng ulo. Dati, nang siya at isang babaeng idolo ay magkasamang gumanap sa isang musical, ang mga tagahanga ng idolo ay nagtipon sa dressing room at nagkala kung saan-saan. Hindi lamang iyon, sinira pa ng babaeng idolo ang kanyang costume. Sa galit, sa harap mismo ng mga tagahanga ng idolo, baliw na winasak ni Han Woo-jo ang billboard ng babaeng idolo. Ang kanyang aksyon ay mabilis na ginantihan. Ang mga tagahanga ay bumili ng mga tiket upang manood ng kanyang palabas, ngunit sadyang hindi dumalo. Ang layunin ay ipahiya siya. Ito ang dahilan kung bakit naghanap si Han Woo-jo ng psychiatrist upang ibahagi ang kanyang sitwasyon. Ang doktor ay nagdiagnose sa kanya ng intermittent explosive disorder at borderline personality disorder. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Sa kabilang banda, sa bawat nakaraang therapy session, laging ginagawang hangganan ni Han Woo-jo ang edad na 6. Nag-uusap lang siya tungkol sa buhay pagkatapos ng edad na 6 at talagang hindi nagbabahagi ng anumang alaala bago iyon. Iminungkahi ng doktor na maging bukas siya tungkol sa kanyang buhay bago ang edad na 5 tandang bawas 6. Ngunit muling tumanggi si Han Woo-jo na naging dahilan upang ang ika-negatibo 11 na sesyon ng psikolohikal na pagpapayo ay magtapos sa kabiguan. Kasabay nito, pagkatapos ng maling insidente ng pagmamaneho ng lasing, paglabas niya sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Han Woo-jo ng isang malisyosong na-edit na video na ipinadala ng isang kaibigan. Sa video, ipinapaliwanag niya sa pasyenteng siya na hindi siya uminom ng alak kaninang umaga, kundi uminom siya noong nakaraang gabi. Malinaw na nais patunayan ng nag-upload na totoo ang chismis na uminom siya ng alak upang sirain ang kanyang reputasyon. Ang hindi inaasahan ni Han Woo-jo ay ang nag-upload ng video na ito ay ang kanyang kasintahan. Galit na sumugod si Han Woo-jo at hinarang ang kasintahan na nakikipag-date sa kanyang kalaban. Nagtanong siya kung bakit siya naglalaro at sinasadya siyang sinisiraan. Bago pa man makapagpaliwanag ang kasintahan, ang kanyang intermittent explosive disorder ay bumalik. Kinuha ni Han Woo-jo ang baseball bat mula sa trunk ng kotse at baliw na binasag ang kotse ng lalaki. Bilang resulta, dinala siyang muli ng pulisya. Sa kabilang banda, kakalutas lang ni Lee Si-jun sa problema ng pasyenteng siya. Paglabas niya ng istasyon ng pulisya, nakita niya si Han Woo-jo. Ang kanyang mukha na walang buhay at walang sigla ay nagpukaw ng awa sa kanya. Sa kabilang dako, nagbayad ng multa si Han Woo-jo at pinalaya. Naghihintay na si Lee Si-jun sa labas. Nag-alok siya sa kanya na makipagkasundo. Ang hindi pagdemanda sa pasyenteng siya ay agad na nagpasabog kay Han Woo-jo. Sumigaw siya na nagsumikap siya sa loob ng 1-0 taon bago niya nakita ang pag-asa. Ngunit sinira lang ito ng isang baliw at naging katatawanan ng buong industriya ng entertainment. Bukod pa rito, sinaksak pa siya sa likod ng kasintahan. At ngayon ay nasangkot sa kaso ng karahasan. Ang bawat pangyayari ay nagdulot sa kanya ng mga sugat na hindi mabubura. Mariin siyang tumanggi na makipagkasundo. Alam ni Lee Si-jun na siya ang mali kaya hindi na siya nangahas na pilitin pa. Matapos magpakumbabang humingi ng tawad, bumalik siya sa ospital. Alam na rin ang direktor ng ospital ang insidente. Nag-utos siya na kung pakakawalan ng pulisya ang pasyenteng siya, dapat itong ilipat kaagad ng ospital. Hiniling ni Lee Si-jun sa direktor na bawiin ang utos. Ipinaliwanag niya na nakabuo na siya ng tiwala sa pasyenteng siya. Kung ililipat siya ngayon, lalo lang lalala ang kanyang kondisyon. Kapag na-trigger ang damdamin ng pasyenteng siya, maaari siyang gumawa ng matinding aksyon. Walang magawa ang direktor, kundi magpasya na magtiwala sa kanya ng isa pang beses. Sa kabilang banda, nakabawi si Han Woo-jo at bumalik sa teatro para magtrabaho tulad ng dati. Gayunpaman, ipinabatid ng ahente na siya ay sinibak na. Ipinaliwanag ni Han Woo-jo na ang chismis tungkol sa pagmamaneho ng lasing ay nilinaw na at siya ang biktima. Ngunit hindi interesado ang ahente sa katotohanan, kundi sa imahe lamang ng teatro. Ngayon, sa mata ng publiko, siya ay isang aktres na ginapos ng posas. Ang patuloy na paggamit sa kanya ay sisira lamang sa palabas. Bukod pa rito, masyado siyang mainitin ang ulo. Marami ang nagbigay reaksyon na ayaw nilang makatrabaho siya. Sobrang nalulungkot si Han Woo-jo kaya hindi siya makaiyak at naghanap na lang ng alak para lumimot. Pauwi, hindi niya sinasadyang natumba at nasugatan ang kanyang palad.
Kinamumuhian niya ang pasyenteng Cha na nagdulot ng kanyang kalungkutan. Kaya siya ay humapay-hapay papunta sa ospital upang hanapin siya at singilin. Bukod pa rito, nakita siya ni Lee Si-jun na nakaduty. Ipinaliwanag niya na ang pasyenteng Cha ay nakakulong pa rin sa istasyon ng pulisya. Nang makita siyang aalis, nagmadali si Lee Si-jun na pigilan siya upang gamutin ang sugat sa kanyang kamay. Sobrang pagod na si Han Woo-jo, pisikal at mental. Kaya siya ay humiga sa kama ng pasyente at nakatulog. Pagkagising niya, umaga na kinabukasan. At nakita niya si Lee Si-jun na sinisita ng kanyang superior. Dahil lamang sa pinatulog niya ito sa emergency room. Nainoko pa ang kama ng ibang pasyente. Mariing ipinagtanggol ni Lee Si-jun ang kanyang pananaw. Na hindi lamang ang pagligtas sa ruptured organ. At pagpapahinto ng matinding pagdurugo ang emergency. Ayon sa kanya, si Han Woo-jo na nasa bingit ng mental collapse. Nang pagbagsak ay isa ring pasyente na nangangailangan ng emergency. Pagkatapos ng argumento, muli niyang pinahira ng gamot si Han Woo-jo ng may pasensya. Nararamdaman ang katapatan at pasensya ni Lee Si-jun. Hindi napigilan ni Han Woo-jo ang kanyang damdamin at ikinuwento na siya ay sinibak ng teatro. At ang dahilan ay ang kanyang pagiging mainitin ang ulo. Naalala ni Lee Si-jun ang mga salita ng dating psychiatrist ni Han Woo-jo na mayroon siyang intermittent explosive disorder. Lumalabas na naramdaman ng doktor na hindi niya maalis ang buhol sa puso ni Han Woo-jo, kaya hiniling niya kay Lee Si-jun na tanggapin ang kaso niya. Kumuha si Lee Si-jun ng isang plastic bag at nagpakita ng sarili niyang halimbawa kay Han Woo-jo na nagsasabing, kung hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nais niyang sumigaw sa isang tao, buksan niya ang plastic bag at sumigaw ng malakas doon. Kailangang ilabas ang emosyon sa isang makatwirang paraan. Kung patuloy na pipigilan, lalo lang lalala ang sitwasyon. Labis na nagpasalamat si Han Woo-jo sa tulong ni Lee Si-jun. Pauwi, nagpadala siya ng mensahe sa kanya na pumapayag na makipagkasundo sa pasyenteng Cha. Kasabay nito, bumalik ang pasyenteng Cha sa ospital. Alam niya na siya ang nagdulot ng malaking problema, kaya handa na siyang parusahan. Ngunit, bumalik si Lee Si-jun sa ospital. Nagbigay pa si Lee Si-jun sa kanya ng isang peres ng shoulder patches ng pulis. At binati siya sa kanyang mahusay na pagganap. Na-promote mula sa constable patungo sa police chief. Nang marinig ang papuri at pagbati ng lahat. Naiyak ang pasyenteng Cha. Upang hindi bigin ang pag-asa ni Lee Si-jun, sinubukan ng pasyenteng Cha na kumawala mula sa delusional disorder. Mahigpit niyang hinawakan ang mga shoulder patches, at paulit-ulit na sinabi sa sarili na hindi siya isang pulis. Nakita ni Lee Si-jun ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naramdaman ni Lee Si-jun na tama na ang oras at nagpa siya. Nagamitin ang huling malakas na dosis ng gamot. Maya-maya, dinala siya ni Lee Si-jun sa rooftop ng ospital. Nagulat siya nang makita si Han Woo-jo, na naapektuhan niya na nakaupo doon. Tila gagawa ng isang bagay na hangal. Dali-daling humingi ng tawad ang pasyenteng Cha, na sinasabing ang kanyang aksyon ang sumira kay Han Woo-jo at nakiusap na huwag itong magpakamatay. Tumayo si Han Woo-jo at isiniwalat na dahil sa kanyang aksyon, hindi lang siya sinibak ng teatro, kundi nabigo rin siya sa lahat ng kasunod na panayam. Nawalan na siya ng pag-asa na mabuhay pa. Ngunit hindi niya sinisisi ang isang may sakit na tulad niya. Umaasa lang siya na balang araw ay magkakaroon siya na maging isang tunay na pulis. Nang makita si Han Woo-jo na tumayo at humakbang patungo sa gilid ng rooftop, natakot ang pasyenteng Cha at lumuhod sa lupa, humihingi ng tawad. Nahihiya niyang sinabi na nang ibigay sa kanya ni Lee Si-jun ang mga shoulder patches. Doon niya lang napagtanto na hindi siya isang pulis. Nagkasala siya kay Han Woo-jo at nakiusap na huwag itong magpakamatay dahil sa kanya. Tumalon si Han Woo-jo at niyakap ang pasyenteng Cha na humahagulgol at hindi rin niya napigilan ang kanyang luha ng pakikiramay. Pagkatapos ng eksenang ito, naniniwala si Lee Si-jun na ang pasyenteng Cha ay may isapat na kakayahan upang labanan ang delusional disorder. Kaya pinayagan niya itong umalis sa ospital. Bago maghiwalay, binigyan siya ni Lee Si-jun ng ilang materyales sa pag-aaral para sa pagsusulit. Umaasa na magiging tunay siyang pulis sa lalong madaling panahon. Matapos ihatid ang pasyenteng Cha, nagpasalamat si Lee Si-jun kay Han Woo-jo sa pagtulong sa kanya sa pag-arte ng isang dula. Bilang pasasalamat, inalok niya itong kumain kasama niya. Ngunit nang dumating si Han Woo-jo upang hanapin siya sa oras ng kanilang tagpuan, sadyang umiwas si Lee Si-jun at pinakiusapan ang kanyang kasamahan na salubungin siya. Itinuturing siyang isang pasyente upang subukan ang kanyang reaksyon. Mariing tumutol si Han Woo-jo sa pagtrato sa kanya bilang isang pasyente. Hindi niya inamin na may sakit siya, at halos hindi niya napigilan ang kanyang galit at sumigaw sa lugar. Nang maunawaan niya ang sikolohiya ni Han Woo-jo, kusa siyang nakipag-ugnayan sa kanya at humingi ng tawad dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Upang bumawi, dinala niya si Han Woo-jo upang manood ng isang pasyente na isang manlalaro ng soccer at sinabi pa na ang atleta ay tagahanga niya. At tiyak na matutuwa ito na makita siya. Dumating silang dalawa sa soccer field. Masiglang nagpalakpakan si Lee Si-jun para sa pasyente. Ang atleta ay mukhang ganap na nalampasan ang hadlang at tumakbo ng napakagaan. Ngunit pagkatapos ng isang hindi sinasadyang pagkahulog, nang tumayo siya, malinaw na naapektuhan ang kanyang damdamin at nag-aatubili pa siyang gamitin ang kanyang kaliwang paa upang sipain ang bola sa ilalim ng. Pagkatapos ng isang sandali, napansin ni Lee Si-jun ang psikolohikal na buhol ng lalaki. Kaya dighi pinangunahan niya ang mga tao sa paligid na sumigaw ng gintong kaliwang paa. Dahil sa pagpalakpak, ginamit ng atleta ang lahat ng kanyang lakas upang sumipa. Ang bola ay lumipad ng diretso sa net at masiglang nagdiwang si Lee Si-jun para sa kanya. Si Han Woo-jo ay naapektuhan din ng kapaligiran sa lugar at patuloy na pumalakpak. Pauwi, ibinunyag ni Han Woo-jo na ang atleta
ay hindi naman talaga tagahanga niya, kundi sadyang dinala lang siya ni Lee Si-jun upang manood ng laro. Kasabay nito, inamin din niya na si Lee Si-jun ay isang mahusay na doktor na nag-alis ng madilim na ulap sa kanyang puso. Sinamantala ni Lee Si-jun ang pagkakataon para mag-alok na tulungan siyang magpagaling, na sinasabing bastagi aaminin niya na may sakit siya. Tiyak na gagaling siya ng tuluyan. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Han Woo-jo na may sakit siya. Iginiit na siya ay may mainit na ulo lamang. Sa halip, pinuna pa niya si Lee Si-jun na may sakit sa trabaho, na tinitingnan ang lahat bilang isang pasyente. Ang reaksyon ni Han Woo-jo ay inaasahan na ni Lee Si-jun. Ang pagpapapayag sa kanya na tanggapin ang paggamot ay isang mahabang proseso, at hindi maaaring madaliin. Sa kabilang banda, kamakailan, tumanggap ang ospital ng isang pasyenteng sung na may PCOS syndrome, na kumakain ng mga bagay na hindi pagkain. Nagtatrabaho ang pasyenteng sung sa isang kumpanya ng paper model. Isang araw, dahil sa gutom, nilamon niya ang buong paper house na inihanda ng grupo para sa kompetisyon. Inoperahan ng doktor upang alisin ang papel sa kanyang tiyan. Ngunit dahil ang kanyang pag-ugali sa pagkain ng papel ay nagmumula sa isang psikolohikal na problema, inilipat siya kay Lee Si-jun para sa paggamot. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan ni Lee Si-jun na ang pasyenteng sung ay nagkaroon ng anxiety disorder 3 taon na ang nakakaraan dahil sa takot sa kanyang ama. At hindi pa nagtatagal, hindi sinasadyang nasaksihan niya ang pag-uusap ni pasyenteng sung sa kanyang ama. Sa buong pag-uusap, labis na nag-aalala ang pasyenteng sung sa harap ng kanyang ama, at patuloy na kinakagat ang kanyang kuko. Gayunpaman, hindi pinansin ng ama ang kanyang ginagawa, at sinigawan lang siya na wala siyang silbi. Tinanong ni Lee Si-jun ang pasyenteng sung tungkol sa kanyang iniisip tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya na ang kanyang ama ay nagsimula sa wala, may kahangahangang karera at lubos niyang iginagalang ito, at tinatanggap din ang pagtanggi ng kanyang ama sa kanya. Sinuri ni Lee Si-jun na ang anxiety disorder ng pasyenteng Song ay hindi lamang hindi gumaling 3 taon na ang nakakaraan, kundi lalo pang lumala. Sa tuwing nababalisa, kinakagat niya ang kanyang kuko na pag-ugali ng bata. Ang paglunok naman sa buong paper house ay nagpapakita na mayroon siyang matinding pagkakabit sa pamilya. Ngunit ang ugat ng problema ay hindi nasa pasyenteng Sung, kundi nasa mismong ama na nagdulot ng psikolohikal na trauma sa kanya. Kailangan nilang maghanap ng paraan upang lapitan ang ama. Dinala ni Lee Si-jun ang kanyang grupo upang maghapunan. At hindi sinasadyang nakita si Han Woo-jo na nagtatrabaho ng part-time sa restaurant. Si Han Woo-jo ay nag-audition kanina, ngunit tinanggihan muli dahil sa eskandalo ng pagpusa sa entablado. Ayaw niyang umupo lang kaya tumulong siya sa restaurant ng kanyang kaibigan. May 2 bisita na nakakilala kay Han Woo-jo, at malakas na tinukso na. Sangkot na siya sa iskandalo ay naglakas loob pang lumabas at magtrabaho. Ang galit ni Han Woo-jo ay biglang sumiklab at nakipagtalo siya ng malakas sa bisita. Nang makita niyang aabot sa pananakit ang bisita, mabilis na kumilos si Lee Si-jun at pinabagsak ito. Matapos ang gulo, binigyan ni Lee Si-jun si Han Woo-jo ng isang maliit na piraso ng papel at sinabing buksan niya ito pag-uwi. Pag-uwi, agad na binuksan ni Han Woo-jo ang papel na nakasulat ehersisyo sa ilalim ng buwan. Hindi siya lubos na naniniwala ngunit ginawa pa rin niya. Nag-ehersisyo siya sa ilalim ng buwan at nagulat siyang malaman na ang pagpapawis ay talagang nakakatulong magpalabas ng emosyon. Sa hating gabi, nagising si Lee Si-jun dahil sa sunod-sunod na tunog ng telepono. Pagkatapos marinig ang balita, mabilis siyang tumakbo sa ospital. Nagkataon sa daan, nakita niya ang kanyang ama na tumatakbo palabas ng walang sapin sa paa. Binihisan niya ng jacket at sinuotan ng sapatos ang ama at dinala itong pabalik sa ospital. Ngunit hindi na siya nakilala ng ama at inakala pa nitong bagong doktor lang siya. Dati, doktor din ang ama ni Lee Si-jun. At maraming beses nang pinarangalan dahil sa husay sa medisina. Naalala ni Lee Si-jun ang matayog na imahe ng kanyang ama, na puno ng karangalan na nakatayo sa entablado, at pagkatapos ay tiningnan ang baliw nitong kalagayan ngayon. Ang sobrang laking pagbabago ay hindi niya matanggap. Ang bigat sa kanyang puso ay walang mapaglabasan. Agad siyang huminto, tumalon palabas ng sasakyan at sumigaw sa kawalan ng pag-asa sa gilid ng daan. Sa kabilang banda, salamat sa tulong ng kanyang kaibigan. Nakakuha si Han Woo-jo ng pagkakataon na gumanap bilang isang supporting role. Pagdating sa teatro, nalaman niya na ang pagkakataong ito ay nakuha dahil inanyayahan ng kanyang kaibigan ang direktor na maghapunan. Hindi niya gustong magsakripisyo ang kaibigan, at hindi rin niya gustong tapakan ang kanyang dignidad. Kaya nagpasya siyang tanggihan ang papel sa mismong lugar. Tinukso ng direktor na hindi niya alam kung sino siya, at sinabing ang masamang reputasyon tungkol sa kanyang mainit na ugali ay kumalat na sa buong industriya. Wala nang gustong kumuha sa kanya para magtrabaho. Dahil sa mga salitang ito, sumigaw ng malakas si Han Woo-jo upang maglabas ng emosyon. Matapos kumalma, biglang naalala ni Han Woo-jo na noong nagdula siya para iligtas ang pasyenteng siya noon. Ngayon, iminungkahi ni Lee Si-jun na magtrabaho siya ng part-time sa ospital, gamit ang drama therapy na paraan upang tulungan ang mga pasyente na magbukas ng damdamin. Sa pag-iisip nito, agad siyang pumunta upang hanapin si Lee Si-jun para mag-apply. Ibinigay ni Lee Si-jun ang file ng pasyenteng Sung sa kanya upang alamin muna ang sitwasyon. At pagkatapos ay inayos niya na magsimula na siyang magbigay ng therapy dito. Ginampanan ni Han Woo-jo ang papel ng ama ng pasyenteng Sung. Gumamit ng walang pasensyang tono at sinabing, siya ang nag-isang nagpalaki at nag-amagi nag-ina sa kanya. Dapat ay maging mapagpasalamat siya at hindi sumasagot. Na nagpumilit pa ring mag-aral sa kolehiyo. Ang perang pambayad sa kolehiyo ay mas magandang ipambili na lang ng karne para sa kanyang kuya, na nakapasa sa law school.
Ngunit sa sandaling ito, sa paningin ng pasyenteng Sung, si Han Woo-jo ay ganap ng naging anyo ng kanyang ama. Umiiyak siyang nagsalaysay na anak din siya ng kanyang ama. Ngunit mula pagkabata hanggang paglaki, ang kuya lang niya ang nakikita ng ama. Noong 12 taong gulang siya, umalis siya ng bahay dahil sa sobrang kalungkutan. Pagkatapos magpagalagala sa labas ng isang linggo, bumalik siya dahil hindi na niya kayang mabuhay. Ngunit ang kanyang ama ay hindi man lang nalaman na umalis siya ng bahay. Minsan, nang bigyan ng gantimpala ang kanyang kuya, ang kuya lang niya ang isinama ng ama para kumain. At iniwan siyang mag-isa sa bahay. Gutom na gutom siya at walang makain. Kaya binasa niya ang papel sa tubig at nilulun. Walang sinuman ang nakakaalam na noong panahong iyon. Kinain niya iyon ng may determinasyong magpakamatay. Ang masakit na alaala na ito ay nagpaiyak sa pasyenteng Sung nang walang tinig. Ang mga doktor na nakikinig ay namula rin ang mga mata. Lumapit si Han Woo-jo at niyakap ang pasyenteng Sung at nagalak para sa kanya dahil nasabi na niya ang sikretong nakabaon sa kanyang puso. Nakagawa si Han Woo-jo ng malaking tagumpay at nakakita ng pakiramdam ng tagumpay sa trabahong ito. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Kinabukasan, dinala ni Lee Si-jun ang pasyenteng Sung upang harapin ang kanyang ama. Hinihikayat siyang sabihin ang mga hinanakit sa kanyang puso. Nag-alinlangan ng matagal ang pasyenteng Sung ngunit sa huli ay nagsalita. At inulit ang kwento noong 50 taong gulang siya na inakusahan siya ng ama ng pagnanakaw ng pera. Kahit gaano pa niya itanggi, naniniwala pa rin ang ama na nagsisinungaling siya. Ang hindi niya makalimutang kawalang katarungan na iyon ay nananatiling bigat sa kanyang puso hanggang ngayon. Ngunit inakala ng ama na pinalalaki niya ang maliit na bagay. At sinabing ang kuya niya ang umamin na may gawa. Matagal nang nangyari ang lahat at hindi niya inasahan na magtatanim pa rin ng galit ang pasyenteng Sung hanggang ngayon. Habang nagsasalita ang ama, lalo itong naengganyo na nagkataong nalaglag ang kanyang pustiso. Nang makita ni Lee Si-jun ang eksena, hindi niya napigilan ang tumawa. Ngunit napaisip naman ang pasyenteng Sung. Sa kanyang alaala, ang ama ay laging matangkad at kagalang-galang. At hindi niya alam na may pustiso pala ang kanyang ama. Inaliw siya ni Lee Si-jun na sa mga lugar na hindi natin nakikita. Ang mga ama ay unti-unting tumatanda. Ngunit ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi ang makiramay sa kanyang ama, kundi ang bawiin ang tiwala sa sarili para sa kanyang sarili. Pagbalik sa ospital, magalang na tinanong ni Lee Si-jun si Han Woo-jo kung ano ang napala niya ng gumamit ng drama therapy sa ibang mga pasyente ngayon. Ngunit humingi ng paumanhin si Han Woo-jo at sinabing hindi niya kayang gampanan ang trabahong ito. Lumabas na pinangunahan niya ang isang babaeng pasyente na may anorexia nervosa. Sumisigaw ang dalaga na ang hindi niya pagkain ay upang kalabanin ang kanyang dominanteng ina. Hindi sumang-ayon si Han Woo-jo sa paraang ito at hindi niya napigilang sumagot. Sinabi niya na ang pagmamahal ng ina na tinatapon ng dalaga na parang sirang sinelas ay isang bagay na pinapangarap makuha ng maraming tao, ngunit hindi nila kaya. Napagtanto na lumampas siya sa kanyang limitasyon, dali-daling tumakbo palabas si Han Woo-jo. Pagkatapos, pumunta si Han Woo-jo sa tindahan ng pritong manok ng kanyang kinakapatid na ina. Umaasang makakahanap ng kaunting aliw mula sa relasyon ng pamilya. Inampon siya ng kinakapatid na ina noong 6 taong gulang siya. Ngunit iniwan naman siya noong 12 taong gulang. Ngayon, hindi niya siya kinikilalang ina. At ayaw ding magkaroon ng anumang koneksyon. Sa kanyang pagkadismaya, hinarang ni Han Woo-jo si Lee Si-jun na pauwi na. At nakipagkasundo si Han Woo-jo na mula ngayon pananatilihin nila ang relasyon ng doktor at pasyente hanggang sa gumaling siya. Sa panahong iyon, walang sinuman sa dalawang panig ang maaaring biglang tumigil. Unti-unting gumanda ang kanyang pakiramdam at nagpatuloy si Han Woo-jo sa kanyang part-time na trabaho sa ospital. Pinangunahan niya ang mga pasyente na maging aktibo. Tinutulungan silang ilabas ang kanilang mga negatibong emosyon. Gabi na nang makatanggap ng tawag si Lee Si-jun mula sa ward na nagsasabing may pasyenteng hindi normal ang kalagayan. Agad siyang pumunta sa ospital. Ang 15 taong gulang na batang lalaki ay may schizophrenia at malubha ang kanyang kalagayan na nagkaroon na siya ng visual at auditory hallucinations. Iminungkahi ng head nurse na bigyan ng iniksyon ang bata upang kumalma dahil kung hindi ay maaabala niya ang ibang mga pasyente at madaragdagan din ang trabaho ng staff. Ipinaliwanag ni Lee Si-jun na may masamang reaksyon ang bata sa gamot at lalong lalala ang sitwasyon kung iiniksyonan pa siya. Agad niyang dinala ang bata sa labas upang maglakad-lakad. Ginamit ang pakikisama upang matulungan siyang pansamantalang makawala sa mga ilusyon. Kasabay nito, gusto ng ina ng bata na gawin ang mga dokumento para makalabas ng ospital upang dalhin siya sa ibang bansa para mag-aral. Sa kabilang banda, 3 buwan na ang nakakaraan. Noong nag-host si Lee Si-jun ng radio show bilang isang show repairman, nag-iwan ng mensahe ang bata para sa kanya na sinasabing wala na siyang lakas ng loob na mabuhay pa. Noon, mabilis na dumating si Lee Si-jun at nailigtas ang bata. Alam niyang mag-isa lang nakatira ang bata sa boarding house para sa mga nagre-review para sa pagsusulit. Kaya agad niyang dinala ang bata pabalik sa ospital upang magpa-admit. Lumipas ang ilang araw bago niya makontak ang ina ng bata. Kumpara sa kalagayan ng kalusugan, mas inaalala ng ina ang pag-aaral ng kanyang anak. Hinala ni Lee Si-jun na ang pagkakaroon ng ganitong kalagayan ng bata ay may malaking kinalaman sa ina.
Gusto niyang alamin ang ugat ng problema sa pagitan ng mag-ina. Hindi inaasahan, biglang dumating ang investigative team sa ospital. At sinabing may nagpakilalang nagsumbong na pinilit ni Lee si Jun ang bata na magpa-admit. Humiling sila na makuha ang lahat ng medical records at surveillance video ng bata pagkatapos ma-admit upang magsagawa ng investigasyon. Mariing ipinagtanggol ni Lee si Jun ang kanyang paninindigan at iginiit na dapat protektahan ang privacy ng pasyente. Gayunpaman, hiniling ng department head na makipagtulungan siya sa investigasyon. Alam na nalulungkot si Lee si Jun dahil sa investigasyon. Isiniksik ni Han Woo-jo sa kamay niya ang isang tumpok ng plastic bags at sinabihan siyang gamitin ang paraang itinuro niya sa kanya upang maglabas ng emosyon. Pagkatapos, binawi ni Han Woo-jo ang mamahaling relo na ibinigay niya noon sa kanyang dating kasintahan. Itinapon niya ang relo sa ibabaw ng tumpok ng basura. Umaasang mula rito, maaari na niyang bitawan ang lahat ng nakaraan na may kinalaman sa masamang kasintahan na iyon. Pauwi na. Hinila ni Han Woo-jo si Lee si Jun upang mag-ehersisyo sa ilalim ng buwan at gusto niyang ubusin nito ang lahat ng enerhiya upang makatulog ng mahimbing. Dahil sa pagsama ni Lee si Jun, malaki ang ikinaganda ng pakiramdam ni Han Woo-jo sa panahong ito. At bumaba rin ang bilang ng beses na sumisiklab ang kanyang galit. Ngunit si Lee si Jun naman ay humarap sa isang mahirap na problema matapos siya sa atin ang surveillance camera. Inalis ng investigative team ang hinala na sinaktan niya ang bata. Gayunpaman, ang pagpapanatili niya sa bata ng walang pahintulot ng pamilya ay itinuring na sa pilitang pagpapa-admit at nagpasya ang ospital na pansamantalang suspindihin siya sa trabaho. Hiniling ng department head na ibigay niya ang lahat ng kanyang pasyente kay In Dong-hyo, isang kasamahan at matalik na kaibigan niya. Ipinagbigay alam ni Lee si Jun sa bata ang balita tungkol sa pagpapalit ng primary care doctor. Lubhang nalungkot ang bata, ngunit itinago niya ang lahat ng kanyang emosyon sa loob. Tinuruan siya ni Lee si Jun na tumawa kung masaya at umiyak kung malungkot at talagang ilabas ang emosyon. Sa sandaling ito, niyakap siya ng bata at humagulgol sa pag-iyak at ayaw siyang iwan. Labis na nalungkot si Lee si Jun at naglaro siya ng game at nag-ehersisyo upang maibsan ang kanyang mga hinanakit. Pagkatapos ng sandali, ang bigat na nararamdaman niya sa loob ay malapit ng sumabog. Lumabas siya ng ospital na may magulong kalooban. Sa daan, nakita niya si Han Woo-jo, ngunit dahil ayaw niyang makipag-usap, hindi niya ito binati. Hindi inaasahan pagkasakay niya ng sasakyan. Biglang hinarang ni Han Woo-jo ang kanyang sasakyan. Hindi matiis ni Han Woo-jo ang pakiramdam na inalagaan at pagkatapos ay nilamigan. Sinabi niya noon sa kanyang dating psychiatrist na noong bata pa siya. Upang makuha ang atensyon ng kanyang kinakapatid na magulang, sinunog niya ang bahay. Ngunit dahil din dito ay iniwan siya ng kanyang kinakapatid na ina. Ang gusto niya lang ay atensyon. Hindi pinansin ni Lee si Jun si Han Woo-jo at nagpunta upang hanapin si Ji Jong-un, ang psychiatrist niya. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagmamasid, natuklasan niya na si Han Woo-jo ay hindi lang may intermittent explosive disorder, kundi may borderline personality disorder bis din. Tinanong niya si Ji Jong-un kung bakit alam niyang may si Han Woo-jo, ngunit ipinasa pa rin niya ito sa kanya para gamutin. Sinabi ni Ji Jong-un na si Han Woo-jo ang reseta niya para kay Lee si Jun. At ang layunin ay hilahin siya palabas sa anino ng 8 taon na ang nakalipas. Lumabas na ang kasintahan ni Lee si Jun noon ay mayroon ding Lee Soo. 8 taon na ang nakakaraan nang nagde-date sila sa isang cruise ship. Samantalang abala siya sa pagkuha ng litrato, biglang tumalon sa dagat ang kanyang kasintahan. Ang insidenteng iyon ay naging panghabang buhay na psychological trauma ni Lee si Jun. Sa tuwing nakikipag-ugnayan siya sa isang taong may hindi niya mapigilang maalala ang masakit na alaala na lubhang tumatak sa kanyang puso. Kaya, kahit na ang intensyon ni Ji Jong-un ay mabuti para sa kanya, tumanggi pa rin siyang maging primary doctor ni Han Woo-jo. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Han Woo-jo na si Lee si Jun ay may trahedyang nakaraan. Kaya, nagreklamo siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Lee si Jun ay isang mapagbalat kayo. At salungat ang sinasabi at ginagawa. Sa sandaling ito, nakita ni Han Woo-jo ang isang allen na dikit ang mukha sa salamin ng pinto at nakatingin sa loob ng bar. At nakilala niya agad na isa itong pasyente. Nakagagaling lang sa psychiatric ward. Nang makita na magulo ang ale at humihingi pa rin ng alak, pinayuhan nila ng kanyang kaibigan na umuwi na ito ng maaga. Upang makainom ng alak, nagbanta ang ale na alam niya kung sino ang nagsumbong kay Lee si Jun. Basta umupo lang sila at makipag-inuman sa kanya, sasabihin niya ang sikretong ito. Upang malaman kung sino ang sumira sa reputasyon ni Lee si Jun sa likod niya, umupo si Han Woo-jo at nakipag-inuman sa ale. Umaasang makakuha ng impormasyon mula sa bibig nito. Matapos uminom ng ilang baso, sinabi ng ale sa kanya na ang nagsumbong ay isang doktor. Hindi pa nakakatikim si Han Woo-jo kung sino, nang biglang bumagsak ang ale sa lupa at nawala ng malay. Dinala ni Han Woo-jo ang ale sa ospital. Nang makita ito ng mga doktor sa grupo ni Lee si Jun, nagsisi sila na pinirmahan nila ang discharge papers ng ale. Napakahirap ng sitwasyon. At dali-dali silang tumawag kay Lee si Jun para humingi ng tulong. Nagmamadaling tumakbo si Lee si Jun upang tanungin ang kalagayan ng ale. Nalaman niya na ang ale ay may alcoholic liver disease, at ang labis na pag-inom kanina ay nagdulot ng acute alcohol poisoning. Sa ngayon, gamot lang ang makakapag-decompose ng alak sa katawan.
Pinayuhan ni Lee Si Jun ang mga miyembro ng kanyang grupo na matapos ang paggagamot ng Ale sa internal medicine ward, dapat itong muling i-admit sa psychiatric ward kung hindi maaalis ang obsession sa alkoholismo. Patuloy na iinom ang Ale pagkatapos ma-discharge. Sinabi ng isang miyembro ng grupo na walang tagapangalaga ang Ale. Pagkatapos ng alcohol poisoning, wala na itong koneksyon sa pamilya. Si Han Woo-jo ang nagdala sa Ale sa ospital at narinig na nag-inuman pa sila bago ito nawala ng malay. Nagreklamo ang babaeng kasamahan na si Han Woo-jo ay talagang isang troublemaker. Sa pakiramdam ng pagsisisi sa sarili, naghintay si Han Woo-jo sa labas ng silid ng Ale. Nang makita si Lee Si Jun, ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon para malaman kung sino ang nagsumbong sa kanya. Pagkatapos pinagbawalan siya ni Lee Si Jun na makialam sa buhay ng ibang tao at hiniling na huwag na siyang makipagkita pa sa mga pasyente ng mag-isa mula ngayon. Labis na nasaktan ang damdamin ni Han Woo-jo at sinabing kahit wala siya, iinom pa rin ang Ale. Kung hindi siya pinagkakatiwalaan ni Lee Si Jun, hindi na siya magbibigay ng drama therapy sa mga pasyente. Malamig na sumagot si Lee Si Jun na ang hindi paglapit sa isa't iisa ay mas makabubuti sa kanilang dalawa. Pagkatapos, nagpunta si Lee Si Jun upang hanapin si Ji Jong-un ulit. Naniniwala siya na si Han Woo-jo ay isang taong may gift na handang gumawa ng matinding pagkilos upang makakuha ng atensyon. Ang baliw niyang paghinto sa sasakyan ay eksaktong katulad ng pagtalon sa dagat ng kanyang kasintahan noong nakaraang taon. Hindi pa siya handa na harapin ang sakit ng nakaraan. Bago niya magawa iyon, hiniling niya kay Ji Jong-un na makipag-ugnayan kay Han Woo-jo upang magpatuloy sa therapy. Sa huli, nangako siya na hindi niya susukuan ang paggagamot. Tinanggap ni Ji Jong-un ang pakiusap ni Lee Si Jun at nag-set ng appointment kay Han Woo-jo. Sa harap ni Ji Jong-un, humagulgol sa iyak si Han Woo-jo. Paulit-ulit siyang tinulungan ni Lee Si Jun. Binigyan siya ng atensyon at aliw, at tinulungan din siyang muling matagpuan ang kanyang halaga. Ngunit ngayon, hindi siya pinapansin ni Lee Si Jun, na naging dahilan upang ang tiwala sa sarili na kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya matanggap ang pagkabigla na ito, matapos mailabas ang lahat ng kanyang damdamin. Nagpa siya si Han Woo-jo na magpaalam ng marangal. Binalik niya ang lahat ng aliw na natanggap niya mula kay Lee Si Jun. At mula ngayon ay hindi na magkasama ang kanilang landas. Salamat sa inyong panonood at suporta sa Lalaschool.com channel. Hindi niya mapigilan ang sarili na itaboy ang imaheng iyon. At inagaw pa niya ang kanyang kamay mula kay Indong Isi at tumakbo palayo. Dali-daling humabol si Indong Isi. At mabilis ding tumawag ang nurse sa security para humingi ng tulong. Upang makontrol ang bata, ginamitan siya ng taser ng security at nawalan siya ng malay. Nagbigay ng balita ang isang miyembro ng grupo kay Lee Si Jun. Pinagalitan sila ni Lee Si Jun na huwag makialam sa paggamot ni Indong Isi. Ngunit pagbalik niya sa opisina, niyakap niya ang unan at humagulgol sa iyak. Galit dahil sa malupit na pagtrato nila sa isang pasyente. Iba't ibang boses ang maririnig ngunit dapat tandaan na ang mga boses na nagdudulot ng init at lakas ang totoo, habang ang mga mapang-insulto at mapait na salita ay peke. Kahit marinig man, wag na lang pansinin. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, sumunod naman ang isa pang malas na pangyayari. Biglang tumakbo ang ama ni Lee Si Jun sa operating room ng ospital at nagpumilit na operahan ang pasyente. Pagkarinig sa balita, galit na hinila ni Lee Si Jun ang kanyang ama palabas ng operating room. Tinanong niya ang ama kung bakit ito pumunta sa kanyang ospital at ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Lumabas na, ayaw talaga ng kanyang ama na maging psychiatrist siya. Kahit gising o tulog. Sinubukan nitong humanap ng paraan upang lumipat siya sa ibang department. Ang pagpasok niya sa operating room ay upang panoorin siya habang siya ay natutulog. Dahil naniniwala ito na ang doktor lang na maihawak ng scalpel ang totoong doktor. Pinigilan ng department head ang dalawa sa pagtatalo pa. Sa kanyang galit, sinabi ni Lee Si Jun na ang ama niya ang nagsumbong sa kanya na pinilit niya ang bata na magpa-admit. Noong panahong iyon, nag-aalala siya at ibinahagi niya ang problema sa kanyang ama. Akala niya tulog ang ama at ginawa lang niya itong puno upang paglabasan ng damdamin. Hindi niya alam na gising pala ang ama at nagkukunwari lang na natutulog. Inakusahan niya ang ama na gusto lang siyang sirain. At umalis siyang bigo. Nagkataon na narinig ni Han Woo-jo ang buong kwento at dinala niya ito sa drama therapy room. Sumayaw siya para dito. Ibinalik sa kanya ang aliw na natanggap niya mula rito. Pagkatapos ng sayaw, pumalakpak si Han Woo-jo bilang paalam sa kanya. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito at pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa kamay nito. Ang aliw ni Han Woo-jo ang nagtulak kay Lee Si Jun na aminin na siya mismo ay mayroon ding psychosomatic illness. Ang sakit na ito, na dulot ng mental o psychological na salik, ay nagiging sanhi ng patuloy na pag-iwas at pag-iisa kapag nahaharap sa mga katulad na sitwasyon. Kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang harapin ang kanyang takot ng may tapang at ang unang hakbang ay magpaalam sa mga sugat ng nakaraan. Sa sandaling magkasalikop ang kanilang mga kamay ni Lee Si Jun, napagtanto ni Han Woo-jo na gusto niya ito.
Ibinahagi niya ang damdaming ito kay Ji Jong-un. Hindi sigurado kung ang pagmamahal na ito ay totoo o isang ilusyon lamang na nagmula sa pakiramdam ng pag-iwan. Kapag biglang umalis ang taong inaasahan niya, hindi niya alam na gusto rin pala ni Ji Jong-un si Lee Si-jun. Ngunit sa loob ng maraming taon ay nanatili lang siya sa tabi nito bilang isang kaibigan at hindi kailanman naglakas loob na magtapat. Ang mga salita ni Han Uju ay nagdulot ng inggit kay Ji Jong-un. Ngunit bilang isang doktor, inaliw pa rin niya si Han Uju na may karapatan ang lahat na magkagusto sa isang tao. Sa kabilang banda, habang nagtatrabaho si Han Uju sa restaurant, tinanggap niya ang imbitasyon ng mga customer at nakipag-inuman sa kanila. Pagkatapos, masaya niyang ipinakita ang perang nakuha niya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nagalit ang kaibigan dahil ngayon ay marunong na lang siyang sundin ang gusto ng ibang tao at magtiis. Mas mabuti pa daw kung tulad ng dati, na mas madaling magalit ng prangka. Dahil dito, nag-away ng malaki ang dalawa. Nagpunta si Han Uju kay Ji Jong-un upang magbahagi ng damdamin at sinabing hindi siya marunong makipag-ugnayan. At ngayon ay nag-away pa sila ng kaisa-isa niyang kaibigan. Pakiramdam niya ay inabandona siya ng buong mundo. Alam ni Ji Jong-un ang problema niya. At hinikayat siya na maging matapang at hanapin si Lee Si-jun. At malinaw na sabihin ang kanyang hangarin na magpatuloy sa drama therapy. Pagbalik, nakipagbati muna si Han Uju sa kanyang matalik na kaibigan at humingi pa ng suporta nito. Determinado siyang maglakas loob na magbigay ng mungkahi sa harap ni Lee Si-jun. Hindi niya inaasahan na bago niya pamahanap si Lee Si-jun, ito na ang unang naghanap sa kanya at nag-alok na bumalik siya sa drama therapy. Sa isa pang pangyayari, hindi pa nagtatagal. Nagdaos ng meeting ang director. Binanggit niya na isang kilalang cardiovascular surgeon sa buong bansa ang naaresto dahil sa lihim na pagkuha ng litrato ng mga babae sa subway. Natuklasan din ng pulisya na ipinost ng dalubhasang ito ang mga larawang. Iyon sa isang website na nakatuon sa lihim na pagkuha ng litrato para sa mga doktor. Ang bilang ng mga voyeur sa website na ito ay umabot na sa mahigit 1,000 katao, kung saan 22 sa kanila ay mga doktor ng kanilang ospital. Nagpasya ang direktor na magsasagawa muna siya ng internal na investigasyon. Nang makialam ang pulisya at sinibak ang 22 doktor na ito, nagpahayag ng pagtutol ang hepe ng departamento na nagsasabing ang pagkuha ng litrato ng patago ay isang uri ng voyeur, na ang sexual disorder ay isang malubhang sakit sa pag-iisip. May departamento ng psychiatry ang ospital at kahit gusto nilang magsibak, dapat unahin pa rin ang paggamot. Sa ganitong paraan lamang maiiwasan ang mas malubhang kaso. Matapos pumayag ang direktor ng ospital, inutusan ng hepe ng departamento sina Lee Si-jun at ang iba pa. Nakausapin ang mahigit 20 doktor na ito ng isa-isa at kumbinsihin silang tanggapin ang paggamot. Naghati-hati sila sa trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng paggugol ng oras sa pagkumbins, 5 lang ang pumayag na magpagamot. Habang nagtatrabaho, hindi inaasahang nalaman ni Lee Si-jun at ng lahat na isang babaeng kasamahan ang nakuna ng litrato ng patago. Mabilis ding kumalat ang mga larawang iyon sa website. Hindi nakayanan ng babaeng kasamahan ang trahedyang ito, at halos gumuho na ang kanyang espiritu. Upang mahuli ang pangunahing salarin, iminungkahi ni Indong Hyo na imbitahan si Han Udu na bumalik at gamitin ang psychodrama therapy method upang sirain ang psychological defense line ng suspect. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lee Si-jun ang sitwasyon kay Han Udu. Tuwang-tuwa si Han Udu sa loob. Ngunit sa labas ay nagpanggap na nagpapahalaga sa sarili at hiniling kay Lee Si-jun na kumanta ng kanta para sa maliit na bulaklak sa bato. Dahil kailangan niya ng pabor, nagtiis si Lee Si-jun at kumanta. Tumawa ng malakas si Han Udu nang marinig ang kanta, at hindi rin napigilan ni Lee Si-jun ang tumawa kasama niya. Kinabukasan, sinimulan ni Han Udu ang therapy para sa lalaking doktor, na pinaghihinala ang kumuha ng litrato sa babaeng kasamahan. Una, gumanap siya bilang isang pulis, at pinuna ang lalaking doktor na siya ay nasaktan sa kanyang unang date at pagkatapos ay gumanti sa ibang babae. O hindi pa siya tinatanggap ng sinumang babae sa buong buhay niya, kaya di naging baluktot ang kanyang isip. Nang marinig ito, nagalit ang lalaking doktor at sumigaw upang itanggi ito. Pagkatapos, lumipat si Han Udu sa papel ng ina ng lalaking doktor, na may hawak na pornograpikong magasin, at pinuna ang 15 taong gulang na anak dahil sa mababa niyang pag-iisip. Nagmamadaling nagpaliwanag ang lalaking doktor na siya ay nanonood lang dahil sa kuryosidad at wala siyang ginawang masama. Mas pinagalitan pa ni Han Udu ang lalaking doktor at sinabing, mas mabuting mag-aral ng karagdagang bokabularyo kung may oras siyang gawin iyon. Mahirap ang kanilang pamilya at umaasa ang lahat sa kanya. Nagmamadaling humingi ng tawad ang lalaking doktor. Ngunit iginiit ni Han Udu na sa pamamagitan lamang ng paghampas ng ama niya magigising siya. Kahit na nagmamakaawa siya, tumalikod ang babae at nagtangkang isumbong siya sa kanyang ama. Agad na nataranta at nag-aalala ang lalaking doktor. Matapos maunawaan ang psikolohikal na trauma ng lalaking doktor, gumanap ulit si Han Udu bilang kapatid niya at umiyak na nagsasabing kinunan siya ng litrato ng patago ng iba. Ang pag-iisip lang na kumakalat ang mga litratong iyon. Kahit saan ay hindi na siya gustong mabuhay pa kahit isang segundo. Noon lang, lubos na naunawaan ng lalaking doktor kung gaano kalaking pinsala ang naidulot ng kanyang voyeuristic na pag-ugali sa iba. Umiyak siya ng humahagulgol, lumuhod at humingi ng tawad sa babaeng kasamahan at inamin na siya ang kumuha ng litrato niya ng patago.
Mag-subscribe sa channel para suportahan ang aking channel. Ikinuwento ni Nananlian ang lahat ng nalaman niya kay Han Udu. Pasyente siya na inilipat ni Ji Jong-un kay Lee Si-jun. Siguro, dahil sa paggalang kay Ji Jong-un kaya naging espesyal ang pagtrato ni Lee Si-jun sa kanya. Nang malaman ang katotohanan, agad na pinuntahan ni Han Woo-ju si Ji Jong-un para questionin. At gusto niyang malaman kung anong sakit niya at bakit siya inilipat kay Lee Si-jun.
Ipinaliwanag ni Ji Jong-un na mas magaling si Lee Si-jun kaysa sa kanya. Kay Lee Si-jun, mas magiging mahusay ang paggamot kay Han Woo-ju. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Han Woo-ju ang paliwanag na ito. Para sa kanya, ang pagtulak ni Ji Jong-un sa kanya ay nangangahulugan ng pag-abandona. Iginiit niya na simula bata pa, inabandona na siya ng kanyang tunay na ina, inabandona ng kanyang kinakapatid na ina, at sanay na siya sa pakiramdam ng pag-abandona. Kung hindi na siya kailangan ni Ji Jong-un, hindi na siya gugulo pa sa hinaharap. Pagkaalis ni Han Woo-ju, tinawagan ni Ji Jong-un si Lee Si-jun. Nag-aalala na ang pagdepende ni Han Woo-ju sa kanya ay magiging mas malubha. Sa puntong ito, maaari lang tratuhin ni Lee Si-jun si Han Woo-ju nang may normal na kaisipan. Hindi niya dapat hayaang maramdaman ni Han Woo-ju na napapabayaan siya at hindi rin niya dapat hayaang maging masyado nakakapit. Ngunit malinaw na ang ikinikilos ni Han Woo-ju ay itinuturing siya bilang tanging kapirasong dayami na makakapagligtas sa kanya at naniniwala pa siyang ang pagtatagpo nilang dalawa ay itinadhana. Kasabay nito, pilit niyang tinutulungan si Han Woo-ju na maunawaan na ang atensyon ni Lee Si-jun sa kanya ay ang pag-aalaga lamang ng isang doktor sa isang pasyente. Ngunit nanindigan si Han Woo-ju na hindi tulad ng iba si Lee Si-jun. Hindi kayang baguhin ni Lee Si-jun ang pag-iisip ni Han Woo-ju sa sandaling iyon, lalo na kailangan pa niyang asikasuhin ang problema ni Congressman Ko Sang-mu. Matapos ang kanyang payo, prangkahang inamin ni Congressman Ko Sang-mu sa pagdinig na mayroon siyang Tourette syndrome, ang malalim na dahilan kung bakit siya nagkasakit ay dahil hindi niya napabuti ang one-shift working system ng mga subway driver na nagresulta sa kanilang matagal na pagtatrabaho sa dilim at pagdurusa sa panic disorder. Ilan sa kanila ang naaksidente. Para makabawi, nagbitiw siya bilang labor minister ngunit sa hinaharap ay patuloy siyang maglilingkod upang mapabuti ang kapaligiran ng trabaho para sa mga manggagawa. Pagkatapos, sa kahilingan ni Congressman Ko Sang-mu, nagsagawa sina Lee Si-jun at ang iba pa ng psychological counseling para sa mga driver. Gayunpaman, sa araw na iyon, hindi dumating ang driver na nauna ng nakipag-appointment. Tinawagan ni In Dong-hyo upang kumustahin ang sitwasyon at narinig niya na ang driver ay nagmamadaling humihinga habang nagtatrabaho at halos hindi na makahinga. Sinamahan niya ang driver sa pamamagitan ng at noon lang nakahinga ang driver at napaiyak sa labis na pasasalamat. Pagkatapos ng trabaho, tinanggap ng driver ang paggamot ni Lee Si-jun. Sinabi niya na ang pinakamaikling oras ng pagmamaneho niya ay 3 oras at kailangan niyang harapin ang madilim na tunnel mag-isa sa loob ng 3 oras. Nagdulot ito ng pakiramdam ng pagka-suffocate at maging ng pagbagsak ng kalooban. Nang marinig ito, bahagyang naantig si Lee Si-jun at nangako siyang pagagalingin ang kanilang panic disorder. Kasabay nito, naghintay si Han Woo-ju kay Lee Si-jun sa ospital. Lumapit ang bisedirektor na hindi gusto si Lee Si-jun at nagsimulang makipag-usap at nagtanong kung ano ang relasyon nila ni Lee Si-jun. Sinabi ni Han Woo-ju na nagkakilala sila dahil sa kaso ng pasyenteng siya. Bagaman naapektuhan ng pasyenteng siya ang kanyang karera, maswerte siya dahil nakilala niya si Lee Si-jun. Nakita na noon ng bisedirektor si Han Woo-ju na nakahawak sa braso ni Lee Si-jun papasok sa psychodrama room. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Han Woo-ju, iginiit niya na nag-iibigan ang dalawa. Ang hepe ng departamento na laging nagtatanggol kay Lee Si-jun ay nagpaalala sa bisedirektor na huwag mag-isip-isip. Ngunit iginiit niya na si Lee Si-jun ay nagtatrabaho ng may pag-ingat. Upang linawin ang katotohanan, hinanap ulit ng hepe ng departamento si Lee Si-jun upang kumpirmahin. Ipinaliwanag ni Lee Si-jun ang katotohanan na si Han Woo-ju ay may borderline personality disorder at nagkakaroon ng transference sa kanya. Bilang responsibilidad ng isang doktor, maaari lang siyang tulungan si Han Woo-ju na unti-unting makaalis sa pagdepende na ito nang hindi siya sinasaktan. Upang maiwasan ang bisedirektor na makakuha ng isa pang kahinaan, hiniling ng hepe ng departamento na mula ngayon, bukod sa therapy, ipinagbabawal siyang makipagkita kay Han Woo-ju ng PRIB. Gayunpaman, isinumbong pa rin ng bisedirektor ang bagay na ito sa direktor ng ospital at nagdagdag pa ng panggatong sa apoy na nagsasabing sila ni Han Woo-ju ay mailabag sa batas na relasyon. Agad na pinuntahan ng direktor ng ospital si Lee Si-jun upang kumpirmahin. Ipinaliwanag ni Lee Si-jun na si Han Woo-ju ay isang normal na pasyente lamang at walang ibang relasyon sa pagitan nilang dalawa. At naramdaman pa niyang katawa-tawa na kailangan pa niyang ipaliwanag ang isang bagay na ganoon kalinaw. Hindi nasiyahan ang direktor ng ospital dahil sinuway niya ito. At agad na nag-utos na hindi na siya bibigyan ng pondo para sa pananaliksik simula ngayon. At kailangan niyang sibakin agad si Han Woo-ju. Narinig lahat ni Han Woo-ju ang pag-uusap nang dumating siya upang maghatid ng lunchbox. Pagkaalis ng direktor ng ospital, ibinigay niya ang pagkain kay Lee Si-jun na nagpapanggap na wala siyang narinig. Pagbalik sa restaurant ng kanyang matalik na kaibigan, humahagulgol si Han Woo-ju. Inakala niya na hindi tulad ng iba si Lee Si-jun. Ngunit hindi niya inaasahan na gusto rin siyang iwan ni Lee Si-jun ngayon. Pagkatapos ay pinilit ni Han Woo-ju ang sarili na maging malinaw ang hangganan kay Lee Si-jun. Ngunit pagkatapos ng trabaho, nakita niya na kusang loob siyang pinuntahan ni Lee Si-jun. Galit na sinigawan ni Han Woo-ju si Lee Si-jun ng traitor, na nagsasabing narinig niya ang pag-uusap nila ng direktor ng ospital. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman niya na palagi siyang umasa. Ipinaliwanag ni Lee Si-jun na hindi niya iyon tunay na nararamdaman. Mula noong una niyang pagkikita kay Han Woo-ju, alam na niyang pareho sila ng uri.
May kumpiyansa siyang tutulungan si Han Woo-jo na hindi na maging mapilit sa paghahanap sa kanyang foster mother at matutulungan din siyang makabalik sa musical stage. Sa proseso ng paggamot kay Han Woo-jo, inayos din niya ang sarili niyang psikolohikal na trauma at ang pagpapagaling kay Han Woo-jo ay pagpapagaling din sa sarili niya. Hinawakan ni Han Woo-jo ang kamay ni Lee Si-jun, sigurado siyang gusto siya nito. Nang marinig ito, bahagyang nalito si Lee Si-jun at umiwas. Bago umalis ay pinaalalahanan niya si Han Woo-jo na pumunta sa ospital sa tamang oras para sa paggamot. Pagbalik, sumaya ang pakiramdam ni Han Woo-jo. Ikinuwento niya ang sinabi ni Lee Si-jun sa kanyang matalik na kaibigan. At naniniwala siyang gusto siya ni Lee Si-jun. Pinaalalahanan ng kanyang matalik na kaibigan si Han Woo-jo na kung gusto niya talaga si Lee Si-jun bilang isang kaibigan, susuportahan niya siya. Ngunit kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga aksyon dahil hindi maganda ang relasyon ng bisedirektor at ni Lee Si-jun. Noong nakaraang pagkakataon, gusto ng bisedirektor na gamitin ito bilang dahilan para kalabanin si Lee Si-jun. Noon lang naunawaan ni Han Woo-jo na sa nakaraang pagkakataon na kusang loob na nakipag-usap. Ang bisedirektor ay gusto lang niyang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa iba pang balita, kamakailan lang ay may tinanggap ang ospital na isang bombero na may post-traumatic stress disorder at depression. Sinuspindi sa trabaho ang bombero. Ngunit hindi niya pa rin inaalis ang kanyang uniforme ng bombero kahit natutulog. Hindi rin niya kayang makita ang saksakan na may nakasaksak na plug. Kapag lumalabas siya para kumain, tinitingnan niya kung ilang fire extinguisher at kung saan ang emergency exit. Dahil sa matagal na sitwasyon, halos magkaroon na ng nervous breakdown ang pamilya. Kaya dinala na lang nila siya sa ospital. Nang gabing iyon, nagkaroon ng guni-guni ang bombero. Lumabas sa kanyang paningin ang eksena ng isang sunog. At lahat ng lugar ay puno ng mga taong kailangang iligtas. Binuhat niya sa balikat ang isang pasyente sa ward at tumakbo palabas. Patuloy siyang sumisigaw na umalis na ang lahat. At nagkagulo ang buong departamento, matapos makumpirma na guni-guni lang iyon ng bombero. Pinabalik ng mga nurse ang ibang pasyente sa kanilang mga silid. Tinuruan ni Lee Si-jun ang bombero kung paano huminga ng malalim upang kumalma, at sa wakas ay natulungan siyang magkamalay. Pagkatapos ay nagpatawag ng pagpupulong ang hepe ng departamento upang talakayin ang plano ng paggamot. Sinabi ni In Dong-hee na mayroon ding isang bombero na nagkaroon ng post-traumatic stress disorder noon. Ngunit ang mga sintomas ay ganap na naiba sa kasong ito. Kaya, iminungkahi niyang gamutin ito ng mag-isa, gamit ang paraan ng intervention sa gamot na sinamahan ng cognitive therapy. Ngunit naisip ni Lee Si-jun na mas magiging epektibo ang pagsasama-sama ng mga bombero na may magkatulad na karanasan sa isang grupo upang magsagawa ng group therapy. Naramdaman din ng hepe ng departamento na ang group therapy ay makakatulong sa kanila na magkaroon ng empatya sa sitwasyon ng isa't-isa. Kaya pumayag siya sa plano ni Lee Si-jun. Si In Dong-hee, na ang plano ay tinanggihan, ay labis na nahiya. Karaniwan, palaging ikinukumpara siya ng mga batang doktor sa departamento kay Lee Si-jun, at palagi siyang angat. Ngayon, hayagang tinanggihan ni Lee Si-jun ang kanyang plano, na lalo pang nagpagalit sa kanya. Pagbalik sa opisina, kailangan niyang gumamit ng gamot upang pakalmahin ang kanyang damdamin. Pagkatapos, ibinigay ni In Dong-hee ang medical record na bombero kay Han Woo-jo, at hiniling sa kanya na magsagawa ng psychodrama therapy para sa kanya. Pagkatapos basahin ang medical record, naiyak si Han Woo-jo. Para makakuha ng mas mahusay na epekto ng therapy, siya mismo ang sumulat ng script. Noong gabi, kusang loob na pinuntahan ni Lee Si-jun si Han Woo-jo. Lumalabas na naghinala ang bisedirektor, na ang mga mapanukso at nagbabantang salita ni Han Woo-jo sa kanya ay pakana ni Lee Si-jun. At idineklara na hindi niya papayagang manatili si Han Woo-jo. Binalaan ni Lee Si-jun si Han Woo-jo upang maihanda niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na kailangan pa rin siya para sa paggamot ng bombero. Kaya pansamantala ay hindi niya muna siya aalisin. Ngunit mahirap itong magpatuloy ng matagal. Umaasa siyang maghanda siya. Kinabukasan, prangkahang sinabi ni Han Woo-jo na naintindihan niya. Sa ilalim ng paghihikayat ni Lee Si-jun, sinimulan niyang i-practice muli ang mga kanta para sa musical. Naniniwalang makakabalik siya sa entablado balang araw. Nang makita na hindi na nag-iisip ng malalim si Han Woo-jo, nakahinga ng maluwag si Lee Si-jun. Inabot ni Han Woo-jo ang kanyang kamay at nag-high five kay Lee Si-jun. Umaasa na patuloy niya siyang susuportahan. Ang eksena ng dalawang nagha-high five at tumatawa ng malakas ay hindi sinasadyang nakita ng hepe ng departamento na nagpahinala sa kanya na hindi simple ang relasyon nila. Kinabukasan, ibinigay ni Han Woo-jo ang natapos na script kay Lee Si-jun. At ikinuwento na 5 taon na ang nakalipas nagtrabaho siya bilang part-time sa isang trauma center. Ang pangunahing trabaho niya ay magbigay ng serbisyong yakap para sa mga pasyenteng nawala ng mga mahal sa buhay sa mga aksidente. Noong panahong iyon, itinuring siya ng mga pasyente bilang sarili nilang anak at umiyak ng labis na kalungkutan. Gumanap din siya bilang anak ng mga pasyente at nagbigay sa kanila ng pinakataos-pusong mga salita ng pag-alo. Sa pag-iisip na si Lee Si-jun ay nagkaroon din ng psikolohikal na trauma. Tinrato ni Han Woo-jo si Lee Si-jun bilang isang pasyente at binigyan siya ng mainit at ligtas na yakap. Agad na namula ang mga mata ni Lee Si-jun. Nais niyang iabot ang kamay niya para yumakap din. Ngunit sa huli ay nagpigil siya at ibinaba ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng kanilang matalik na pag-uusap, gumaan ang pakiramdam ni Han Woo-jo.
Pag-uwi, ibinahagi niya agad ang magandang balita na kinilala ang kanyang script sa kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa GC department ng ospital na nagpapaalam na formal siyang sinibak. Galit na pinunit ni Han Woo-jo ang script at nagtangkang tawagan si Lee Si-jun para questionin, ngunit pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sinuri ng kanyang kaibigan na palaging kakampi ni Han Woo-jo si Lee Si-jun at tiyak na hindi niya desisyon ang bagay na ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kumalma at mag-isip kung sino ang naglalaro sa likod niya. Sa ilalim ng pag-alo ng kanyang matalik na kaibigan, unti-unting kumalma si Han Woo-jo at nahulaan na ang bisedirektor ang humarang sa kanya. Pagkatapos ay lumuhod si Han Woo-jo at nagmakaawa sa bisedirektor na sana ay payagan siyang tapusin ang psychodrama therapy para sa bombero bago siya sibakin. Ngunit mariing sinabi ng bisedirektor na hindi siya ang nagbigay ng utos na sibakin siya. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Lee Si-jun mula sa GC department at nalaman na ang hepe ng departamento ang nag-utos na sibakin si Han Woo-jo. Agad siyang tumakbo sa opisina ng bisedirektor. Hinila si Han Woo-jo at hindi na pinayagan siyang magmakaawa pa. Nakita ng bisedirektor ang mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay at mapang-uyam niyang tinukoy ang labag sa batas na relasyon nilang dalawa at tinanong kung nagde-date ba sila. Sagot ni Lee Si-jun, nagde-date kami. Pagkatapos magsalita, hinila niya si Han Woo-jo at umalis. Labis na natuwa si Han Woo-jo nang aminin ni Lee Si-jun na nagde-date sila sa harap ng ibang tao. Dahan-dahang hinaplos ni Lee Si-jun ang kanyang ulo at pinuri siya na noong gabi pagkatapos malaman ang balita. Nang pagsibak, nagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ngayon lang siya pumunta sa bisedirektor. At iyon ay isang malaking pag-unlad. Matapos ihatid si Han Woo-jo, pumunta si Lee Si-jun sa hepe ng departamento at kinuwestiyon kung bakit sinibak si Han Woo-jo. Hindi umiwas ang hepe ng departamento at itinuro na nagpakita siya nang hindi karaniwang pagiging malapit kay Han Woo-jo at ang relasyon nilang dalawa ay matagal nang lumampas. Sa limitasyon sa pagitan ng doktor at pasyente, prangkahang inamin ni Lee Si-jun na gusto niya si Han Woo-jo. Alam niyang hindi siya dapat pumasok sa parehong pagkakamali. Nagtago na rin siya at nagdusa. Ngunit sa huli ay hindi niya makontrol ang kanyang puso. Kasabay nito, ikinuwento ng hepe ng departamento kay Ji Jong-un ang pag-amin ni Lee Si-jun na nagde-date sila ni Han Woo-jo, umaasa na siya. Bilang matagal ng kaibigan, ay mapapayuhan si Lee Si-jun. Pagkatapos marinig ito, napakakomplikado ng pakiramdam ni Ji Jong-un. Lihim siyang nagmamahal kay Lee Si-jun sa loob ng maraming taon at naghihintay ng may pagdurusa. Ngunit hindi niya inaasahan na muli siyang magmamahal sa isa sa kanyang mga pasyente. Pagkaalis sa ospital, nakita niya si Han Woo-jo sa tabi ng kalsada at balak niyang magkunwari na hindi nakikita. Ngunit masigasig si Han Woo-jo na makipag-usap at natural na umupo sa kanyang kotse. Humingi ng paumanhin si Han Woo-jo sa kanya dahil sa pagiging mainitin ang ulo noong nakaraang pagkakataon. At pagkatapos ay nagkwento na masaya siya nang aminin ni Lee Si-jun ang kanyang damdamin. Ngunit natatakot pa rin na iwanan tulad ng dati. Ngayon, sinikap ni Ji Jong-un na pigilan ang kapaitan sa kanyang puso. At sinabi kay Han Woo-jo na ang pagmamahal sa isang tao ay nangangailangan ng ganap na tiwala. Ang patuloy na pagdududa at pagiging mainitin ang ulo ay magpapahinga ng iba. Sa halip na mag-alala kung magtatagal ang relasyon, mas mabuting alagaan ng mabuti ang bawat araw ngayon. Sa ilalim ng payo ni Ji Jong-un, isinantabi ni Han Woo-jo ang lahat ng pag-aalala. Nang makipag-date siya kay Lee Si-jun, masaya siyang niyakap siya mula sa likod at ipinahayag ang kanyang pagkamis at pagka-attach. Pinanood ni Lee Si-jun ang pagsasayaw niya sa ilalim ng buwan ng may pagmamahal. Sa sandaling ito, hindi sila doktor at pasyente, kundi magkasintahan na nagpapagaling sa isa't-isa. Kinabukasan, biglang nagbago ng ugali ang bisedirektor at nagdesisyon na hayaang ipagpatuloy ni Han Woo-jo ang kanyang part-time na trabaho sa ospital. Idineklara pa niya na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado at kahit doktor at pasyente ay may karapatang maghanap ng pag-ibig. Agad na nakita ng hepe ng departamento ang masamang intensyon ng bisedirektor. Ang gusto lang niya ay panatilihin sina Lee Si-jun at Han Woo-jo sa iisang espasyo. At pagkatapos ay kumalat ang mga chismis tungkol sa kanilang dalawa. Maapektuhan ang reputasyon ni Lee Si-jun. At kusang magre-resign si Han Woo-jo dahil sa pressure. Hindi maintindihan ng hepe ng departamento kung bakit. Laging may galit ang bisedirektor kay Lee Si-jun. Nagkunwari ang bisedirektor na ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ni Lee Si-jun. Sa kabaliktaran, ang hepe ng departamento ang tumatapakan sa kanyang taos-pusong intensyon. Sa kabilang panig, walang kamalay-malay si Han Woo-jo at pumunta pa rin sa ospital upang bisitahin si Lee Si-jun para sa kanilang appointment. Sa kalagitnaan ng daan, tinawag siya ni In Dong-hee upang talakayin ang psychodrama therapy para sa bombero. Nang matapos niya ang pag-uusap at pumunta sa opisina ni Lee Si-jun, huli na siya ng kalahating oras sa kanilang appointment. Ipinaliwanag niya kay Lee Si-jun na tinawag lang siya ni In Dong-hee. Ngunit mahigpit siyang pinuna ni Lee Si-jun na dapat siyang magkaroon ng paggalang sa kontrata bilang isang tao. Kung mayroon na silang appointment, dapat sana ay tinanggihan niya si In Dong-hee. Ang hindi pagtanggi sa kadahilan ng kagandahang asal o anumang iba pang dahilan ay isa ng depekto. Nagalit si Han Woo-jo dahil ginawa ni Lee Si-jun na malaking problema ang maliit na bagay na iyon. Galit siyang isinara ang pinto at umalis. Si Lee Si-jun naman, isinulat niya sa medical record na hindi makatanggi si Han Woo-jo sa ibang tao. Sa kabilang banda, walang pag-unlad ang paggamot para sa bumbero. Kaya, pinuntahan ni Lee Si-jun ang kapatid niya, umaasang makahanap ng malalim na dahilan ng kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalagayan ng pamilya.
Ikinuwento ng kapatid ang buong nakaraan. Noong bata pa sila, umalis ang nanay nila at iniwan silang magkapatid. Napakahirap ng buhay nilang magkapatid noong panahong iyon. Sa kabutihang palad, napakabait sa kanila ng homeroom teacher ng kanyang kuya. Dahil dito, inilipat ng kanyang kuya ang pagmamahal na para sa kanilang ina sa guro. Para sa kanya, ang mga panahong iyon ang pinakamasasayang araw sa buhay. Samantala, abala si Lee Si-jun sa pag-aaral tungkol sa pamilya ng bombero. Nang may panibagong problema namang sumulpot sa panig ni Han Woo-ju, ang nakababatang kapatid ng matalik niyang kaibigan ay ang batang babaeng doktor sa grupo ni Lee Si-jun. Mariing tinutulan niya ang pakikipag-date ni Lee Si-jun at Han Woo-ju, at iginiit na ang isang psychiatrist ay hindi maaaring umibig sa pasyente. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng doktor. Bukod pa rito, marami sa ospital ang mga doktor at nurse na may gusto kay Lee Si-jun. Kahit pa maging magkasama sila ni Han Woo-ju, hindi magtatagal ang relasyon. Nagkataong narinig ni Han Woo-ju ang mga salitang ito, at agad siyang kinabahan at nag-alala. Paulit-ulit siyang tumawag kay Lee Si-jun upang kumpirmahin ang pagmamahal nito. Ngunit noong oras na iyon ay inaasikaso ni Lee Si-jun ang isang biglaang sitwasyon ng pasyente. Sa matinding pagkabahala, nagpanik si Han Woo-ju, nahirapang huminga, at nagtangkang gumawa ng kalokohan. Pagbalik ni Lee Si-jun sa opisina, nakita niya ang mahigit 40 missed calls at ang mga larawan ni Han Woo-ju na may sugat. Nang makita ito, agad na nagmaneho si Lee Si-jun patungo sa bahay ni Han Woo-ju. Sa daan, sinubukan niyang kumalma at tumawag kay Ji Jong-un upang ilarawan ang sitwasyon. Inutusan siya ni Ji Jong-un na huminto agad. Si Han Woo-ju ay may borderline personality, at ginawa niya iyon dahil nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan at takot na iwan. Kung pupuntahan niya ito ngayon, maulit ang sitwasyong ito ng walang katapusan. Dahil sa pagpapayo ni Ji Jong-un, unti-unting nakabalik sa katinuan si Lee Si-jun. Alam niya na kung gusto niyang gumaling si Han Woo-ju, kailangan nitong matutong mag-isa na malampasan ito. Kaya nagpadala siya ng mensahe ng pang-aliw kay Han Woo-ju, at nagbantay sa labas ng bahay nito buong magdamag. Pagkatapos, ikinuwento ng matalik na kaibigan ang dahilan kung bakit nawala ng kontrol si Han Woo-ju sa emosyon, at binigay din ang script na sinulat ni Han Woo-ju. Umaasa na makakatulong ito sa paggamot ng bombero. Nakakuha ng inspirasyon si Lee Si-jun mula sa script, at agad niyang pinahanap sa isang miyembro ng grupo ang guro ng bombero upang makatulong sa paggagamot. Sa kabilang panig, hinikayat ni Indong-hee ang bombero na alalahanin ang pinakamasayang sandali sa kanyang alaala. Pinikit ng bombero ang kanyang mga mata at bumalik ang isip sa sandaling niyakap siya ng kanyang guro noong nasa eskwelahan pa siya. Pagkatapos ng isang segundo, nagulat siyang narinig ang guro na tinawag ang pangalan niya. Pagdilat niya, nakita niyang talagang nasa tabi niya ang guro. Umiyak ang bombero na parang isang bata at yumakap sa kanya. Nagbigay ang pagdating ng guro ng kumpletong pakiramdam ng seguridad sa bombero at nakatulong upang hindi na siya manlaban sa paggagamot at dahan-dahan ding bumuti ang sitwasyon. Kasabay nito, pakiramdam ni Han Woo-ju ay pinabayaan siya ni Lee Si-jun at labis siyang nabalisa. Gayunpaman, hindi agad nagpakita si Lee Si-jun sa harap niya, kundi nagpadala siya ng mensahe ng pag-ibig na nagsasabing namimiss niya ito at nag-aalala siya. Nang mabasa ang mga mensaheng ito, dahan-dahang nawala ang pagkabalisa ni Han Woo-ju at naglaho rin ang mga negatibong damdamin. Ngunit nang mag-alok si Lee Si-jun na magkita sila, tumanggi siya at nagpa-schedule ng pagkikita kinabukasan. Kinabukasan, kusang nag-resign si Han Woo-ju sa part-time niyang trabaho sa ospital. At pagkatapos ay naghanap kay Lee Si-jun upang tapusin na ang paggagamot. Sabi niya gusto niyang sarili niyang lampasan ang kanyang kasalukuyang damdamin. At pagkatapos niyang kumalma, naramdaman niyang ang paggugusto niya kay Lee Si-jun ay isa lamang ilusyon. Nahihiya siyang nagpasalamat kay Lee Si-jun sa lahat ng ginawa niya para sa kanya sa nakalipas na panahon. At sinabing ang kanilang landas ay nagtatapos na rito. Nang makitang determinado si Han Woo-ju na umalis, agad na binuksan ni Lee Si-jun ang pinto at humabol. Gayunpaman, sa sandaling pagbukas ng pinto, nakita niyang nakatayo si Han Woo-ju sa pinto at nakangiti sa kanya. Nagpapanggap lang pala si Han Woo-ju. Matapos ang isang araw ng pagpapatahimik at pagmumuni-muni sa sarili, nagtagumpay siyang lampasan ang pagkabalisa na dulot ng kawalang katiyakan. Agad na nakahinga ng maluwag si Lee Si-jun, at direkta siyang umamin ng pag-ibig kay Han Woo-ju sa unang pagkakataon. Biglang hinalikan siya ni Han Woo-ju, at ang tamis ng pag-ibig ay nagpahintulot sa kanilang dalawa na malunod sa kaligayahan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng insidente sa ospital. Biglang namatay ang nurse na si Heo Min-jong sa intensive care unit at dumating ang pulis sa ospital upang mag-imbestiga. Isa sa mga pulis ay si Patient Cha, na dating nag-iisip na siya ay isang pulis. Nang makita si Patient Cha, naisip muna ni Lee Si-jun na ang kanyang paranoid delusion ay bumalik na naman. Kaya inutusan niya itong hubarin ang uniforme ng pulis at huwag nang maglaro ng pagpapanggap na pulis. Ipinakita ni Patient Cha ang kanyang mga dokumento upang patunay at ipinaliwanag na nakapasa siya sa pagsusulit at ngayon ay isang police trainee. Balak niyang ibalita ang magandang balita na ito kay Lee Si-jun agad. Ngunit nagkataon na ang unang kaso na hinawakan niya ay ang insidenteng ito sa ospital. Napaiyak sa tuwa si Lee Si-jun at niyakap si Patient Cha. Ang iba pang doktor sa grupo ay tumakbo rin upang magbigay ng pagbati. Masaksihan ang isang pasyente sa psychiatric na gumaling at natupad ang kanyang pangarap. Naramdaman ng lahat ang matinding tagumpay. Nang sagutin ang pagtatanong ng pulis, sinabi ng department head na si Nurse Heo Min-jong ay may depression dahil sa workplace bullying. At dati siyang pasyente nito.
Ngunit ayaw magpagamot ni Nurse Heo Min-jong sa ospital na ito. Kaya inilipat niya ang pasyente kay Ji Jong-un. Binanggit ni Nurse Heo Min-jong si Ji Jong-un sa suicide note. Naniniwala ang pamilya na may pananagutan si Ji Jong-un sa pagkamatay ni Nurse Heo Min-jong at nagdesisyon na kasuhan siya. Labis na nakonsensya ang department head tungkol dito at humingi ng tulong kay Lee Si-jun upang tingnan ang kalagayan ni Ji Jong-un. Kasabay nito, ang hospital director, matapos malaman ang bullying kay Nurse Heo Min-jong, ay gustong hanapin ang salarin at panagutin upang maiwasan ang masamang epekto sa reputasyon ng ospital. Naniniwala naman ang department head na ang pangunahing dahilan ng bullying kay Nurse Heo Min-jong ay ang kakulangan ng nurse at labis na dami ng trabaho. Ang iba pang departamento ay mayroon ding parehong problema, kaya iminungkahi niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang sistema ng pagpapatrabaho ng sistematiko. Hindi tinanggap ng hospital director na may pananagutan ang ospital, at inutusan ang vice director na imbestigahan ang taong nambubuli kay Nurse Heo Min-jong. Sa kabilang banda, pumunta pa rin si Han Woo-ju kay Lee Si-jun para sa paggagamot gaya ng dati. Inulit niya ang sinabi ni Ji Jong-un noon, na ang kanyang kawalang katiyakan ay maaaring nagmula sa kanyang ina. Gusto niyang makita ang kanyang ina upang malutas ang problema sa kanyang puso. Ngunit natatakot siyang hindi niya kayanin ang dahilan ng pag-iwan sa kanya noon. Nag-aalala siya na baka pati ang mga magagandang alaala na natitira ay mawala rin. Inaliw siya ni Lee Si-jun na kahit makita niya ang kanyang ina, ang pakiramdam ng pagiging inabandona ay maaaring hindi lubusang mawala. Ngunit lagi siyang sasamahan, hanggang sa tuluyan siyang makabalik sa normalidad tulad ni patient siya. Sa kabilang dako, tinawag ng vice director ang 3 nurse ng intensive care unit upang kausapin. At puwersahang tinanong kung sino ang nambubuli kay Nurse Heo Min-jong. Nagsinungaling siya na planong kasuhan ng pamilya ang salarin. At ang ospital ay mapoprotektahan lamang sila kung alam nila ang sitwasyon. Sabay na tumingin ang 2 nurse kay Nurse na si Ji. Agad na nagpanik si Nurse na si Ji at sinabing wala siyang kinalaman dito. Sinabi ng vice director na bibigyan niya sila ng oras para mag-isip. Samantala, pumunta si Lee Si-jun upang tingnan ang kalagayan ni Ji Jong-un. Nagkataon na nakita niya ang ina ng namatay, na kumakapit kay Ji Jong-un upang maglabas ng galit. Naghihinagpis na si Ji Jong-un bilang pangunahing doktor, ay hindi na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Matapos aliwin ni Lee Si-jun ang ina, tinanong niya si Ji Jong-un tungkol sa buong kwento. Naalala ni Ji Jong-un ang sitwasyon noon. Dumating si Nurse Heo Min-jong para sa konsultasyon matapos siyang saktan ng isang senior na nurse. Nakita niya ang mga pasa sa braso ni Nurse Heo Min-jong at galit niyang tinuruan siyang lumaban. Kung hindi siya makakalaban, humanap siya ng tulong. Kung patuloy siyang magtitiis, mambubuli pa siya sa hinaharap. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nagpakonsulta si Nurse Heo Min-jong. Ngunit nagpadala siya ng maraming mapanisi na mensahe. Nagrereklamo na ang paraan na itinuro ni Ji Jong-un ay mas nagpapahirap sa kanya. Sinubukan ni Ji Jong-un na tawagan siya, ngunit tumanggi ang kabilang panig na sagutin ang telepono. Hindi niya inaasahan na magtatapos ito sa trahedya. Inaliw ni Lee Si-jun si Ji Jong-un na huwag mag-alala, dahil responsibilidad ito ng ospital sa huli. Nang umuwi si Lee Si-jun, nakita niya si Han Woo-ju na naghihintay sa labas ng kanyang pinto at nakatulog. Lubos na nag-aalala si Han Woo-ju tungkol sa kalagayan ni Ji Jong-un at gusto niyang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Iminungkahi ni Lee Si-jun na bisitahin niya si Ji Jong-un, ang pagkilala mula sa isang pangunahing pasyente, ang magiging pinakamalaking aliw para sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan ni Lee Si-jun si nurse na si Gi. Prangkahan niyang sinabi na ang ugat ng problema sa pagitan ng mga nurse ay ang hindi kumpletong sistema ng pagpapatrabaho ng ospital, at umaasa siyang tapat na ikukwento ni nurse na si Ki ang nangyari kay Nurse Heo Min-jong sa departamento. Pagbalik niya sa ospital, biglang nakatanggap ng tawag si Lee Si-jun mula sa pulis. Nagmamadali siyang tumakbo sa istasyon at nakita niyang may hawak na gunting si Han Woo-ju at emosyonal na nakikipagdebate sa pulis. Nang humingi ng tawad ang pulis dahil sa maling nasabi, saka palang ibinaba ni Han Woo-ju ang gunting. Nang makita siyang nanlalata, niyakap siya ni Lee Si-jun. Dinala ni Lee Si-jun si Han Woo-ju sa labas at tinanong siya kung bakit siya nagalit. Galit na sinumbong ni Han Woo-ju na siya ay pumunta lang doon para ipagtanggol si Ji Jong-un. Bilang isang pasyente, kumbinsido siyang mabuting tao si Ji Jong-un at hindi niya sasaktan si Nurse Heo Min-jong. Ngunit ang pulis, matapos malaman na siya ay isang pasyente, ay hindi lamang binaliwala ang kanyang sinabi, kundi nagbiro pa na dapat hulihin ang lahat ng mga pasyente sa psychiatric tulad nila upang maging payapa ang lipunan. Hindi niya talaga kinaya ang insultong ito, kaya hindi niya nakontrol ang kanyang galit. Nang marinig ang sitwasyon, iminungkahi ni Lee Si-jun na bisitahin niya si Ji Jong-un. Pagkaalis ni Han Woo-ju, pumasok si Lee Si-jun sa istasyon ng pulis at nagpahayag ng kahandaang akuin ang responsibilidad para sa mga pinsalang nagawa ni Han Woo-ju. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang pulis na nakipag-away kay Han Woo-ju na huwag magsuot ng may kulay na salamin sa pagtingin sa mga pasyente sa psychiatric. Hindi lahat ng pasyente sa psychiatric ay kriminal. Pagbalik sa ospital, naalala ni Lee Si-jun ang ikinuwento ni nurse na si Ki. Dahil sa kakulangan sa tauhan, ang lahat ng nurse sa departamento ay pagod na pagod. Sa ilalim ng matagal na presyon, inaapi ng head nurse ang mga nurse sa kaunting pagkakamali. Sinisisi din ng mga senior ang mga junior kung may problema, dahil nakipagtalo si Nurse Heo Min-jong sa assistant ng head nurse.
Itinalaga siyang mag-alaga ng 2 pasyente na magkalayo ang mga kama. Minsan, habang nag-aalaga siya ng isa, hindi niya narinig ang alarm bell ng isa pang pasyente, na nagresulta sa pagkatanggal ng oxygen tube ng pasyente at sa kasamaang palad ay namatay. Labis na nagsisi si Nurse Hyo Min-jong tungkol dito. Si nurse na si Ji, kahit nasaksihan ang sakit niya, ay hindi kailanman nagpayo. At minsan ay sinasaway pa siya dahil sa mga pagkakamali sa trabaho. Ngayon, puno ng pagsisisi ang puso ni Nurse na si Gi. At umaasa rin siyang mababago ni Lee Si-jun ang buong sistema ng NARS. Pagkatapos, pinuntahan ni Lee Si-jun ang head nurse ng psychiatric department upang hilingin na pamunuan niya ang isang kolektibong kampanya sa pagpirma ng lahat ng NARS. Umaasa na sa pamamagitan nito ay mapapakilos ang hospital director. Natingnan ang problema at dagdagan ang mga NARS. Gayunpaman, nadiskubre ng Vice Director ang kampanya sa pagpirma. Nais ng Vice Director na sirain ang relasyon ng Department Head at Hospital Director upang kapag wala na ang Department Head bilang kalaban, siya ang legal na makakapamahala sa bagong ospital. Inisip niya na kapag nakita ng Hospital Director ang kolektibong pirma ay tiyak na magagalit ito at sina Lee Si-jun at Department Head ay malalagay sa masamang sitwasyon habang siya ay kikita ng walang kahirap-hirap. Lihim na ipinaprint ng Vice Director ang kolektibong pirma at pagkatapos ay dinala ito sa Hospital Director. Umiiyak siyang nagsumbong na gusto ng Department Head at ni Lee Si-jun na gamitin ang kaso ni Nurse Hyo Min-jong upang pabagsakin ang Hospital Director. Nagduda ang Hospital Director, ngunit nagdesisyon pa rin na patayin muna ang apoy na ito. Inutusan niya ang Vice Director na agad na buwagin ang protesta at naghanda na ring sibakin sina Department Head at Lee Si-jun. Sa sandaling ito, nakikilahok sina Department Head at Lee Si-jun sa protesta ng mga nurse. Sunod-sunod na nagsalita ang mga nurse at ikinuwento ang mga hirap at pressure na kanilang dinaranas. Ang kanilang department head, bagamati mahigpit. Ngunit nang makita niyang hindi patas ang pagtrato sa kanyang mga tauhan, buong tapang pa rin siyang tumayo at nagpahayag. Sa kabilang banda, nang pumunta si Han Woo-ju para magpagamot kay Lee Si-jun, nagkataon na nakasalubong niya ang department head. Inalok ng department head na siya na mismo ang manggagamot sa kanya. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang madalas nilang pagkikita ni Lee Si-jun upang hindi magkaroon ng dahilan ang Vice Director at Hospital Director. Sinabi ni Han Woo-ju na kailangan pa niyang pag-isipan bago siya sumagot. Ibinahagi niya kay Lee Si-jun na napakasaya ng kanyang buhay nitong mga araw. Hindi lang siya nakahanap ng trabaho bilang voice teacher para sa mga bata, kundi napakatamis din ng bawat araw na kasama niya si Lee Si-jun. Ngunit nag-aalala siya na kapag natuklasan ang kanilang relasyon, magkakaroon ito ng masamang epekto kay Lee Si-jun. Inaliw siya ni Lee Si-jun na alam ng mga doktor sa departamento na magkasama sila, kaya maaari silang maging tapat sa kanilang pag-ibigan, nang hindi kailangang iwasan. Naniniwala si Han Woo-ju na may sapat na kakayahan si Lee Si-jun na ayusin ang mga relasyong ito, kaya hindi na siya nag-alala pa. Nagkasama silang bumisita sa ama ni Lee Si-jun pagkatapos napagkamalan ng kanyang ama si Han Woo-ju bilang kanyang asawa na matagal nang nahiwalay. Hinawakan niya ang kamay ni Han Woo-ju at nagsisi na hindi niya sana hinayaang umalis ang kanyang asawa noon. Nagkasala siya sa kanyang asawa at kay Lee Si-jun. Noong bata pa si Lee Si-jun, pinapagalitan siya ng kanyang ama sa tuwing hinahanap niya ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi siya nagpakita ng lambing kay Lee Si-jun. Hindi inasahan ni Lee Si-jun na sa kaibuturan ng puso ng kanyang ama ay may matinding pagsisisi. Nang marinig ang pagsisisi ng kanyang ama, hindi niya napigilan ang pagluha. Pag-alis nila, binigyan siya ng isang doktor ng recording na ni-record ng kanyang ama noong malinaw pa ang kanyang isip at pinaalalahanan siya na maikli na lang ang oras ng kanyang ama at subukan siyang bisitahin ng mas madalas. Umiyak si Lee Si-jun at niyakap ang kanyang ama. Nagmamakaawa na magsikap pa ito ng mas matagal para sa kanya. Pagkaalis sa ospital, nagpasalamat si Lee Si-jun sa pagiging kasama ni Han Woo-ju. Sinabi niya na noon ay hindi mabilang na gabi na umaasa lang siya sa pagtakbo para upang gisingin ang dopamine sa katawan, upang maging mas masaya. Ngayon naman, sa simpleng pagtingin lang kay Han Woo-ju, sumasaya na siya. Si Han Woo-ju mismo ang nagpagaling sa kanya. Habang pauwi, biglang nakatanggap ng tawag si Lee Si-jun mula kay Nurse na si Gi. Sa telepono, sinabi ni Nurse na si Gi na gusto niya ring lisanin ang mundong ito tulad ni Nurse Hyo Min-jong. Lumabas na nalaman ng pamilya ni Nurse Hyo Min-jong na walang kinalaman si Ji Jong-un sa pagkamatay niya. Itinigil nila ang pagdemanda kay Ji Jong-un at nagdesisyong kasuhan ang ospital. Personal na pinuntahan ng hospital director si Nurse na si Ji at inutusan siyang umamin na siya ang salarin at humingi ng tawad sa pamilya ni Nurse Hyo Min-jong. Ayaw akuin ni Nurse na si Gi ang kasalanang ito. Ngunit wala siyang lakas para kalabanin ang ospital. Sa desperasyon, naisip niyang magpakamatay. Inaliw ni Lee Si-jun si Nurse na si Ji at sinabihan siyang ipaubaya na lang sa kanya ang lahat at tinanong kung nasaan siya. Ngunit binaba ni Nurse na si Gi ang telepono. Agad na tinawagan ni Lee Si-jun si patient siya, na isa ng pulis ngayon, upang humingi ng tulong na hanapin si Nurse na si Gi. Sa tulong ng pulis, natukoy ni Lee Si-jun ang lokasyon ni Nurse na si Gi malapit sa Han River. Nagmamadali siyang tumakbo doon upang hanapin, habang bilang isang soul repairman, nagsimula siyang mag-broadcast para sa buong lungsod. Nanawagan siya sa lahat na maging mapagmatsyag kung may sinuman sa paligid nila ang nawawalan na ng pag-asa. At nagbigay din ng mensahe kay Nurse na si Gi. Pinayuhan siyang huwag gamitin ang kamatayan bilang kapalit ng pagsumbong. Pagdating sa pampang ng ilog, nakita ni Lee Si-jun ang anino ni Nurse na si Gi.
Matapos suyuin, tinalikuran ni Nurse na Sigi ang kanyang balak na magpakamatay. Ngunit hindi itinigil ni Lee si John ang broadcast. Sa programa, sinabi niya sa lahat na ang may pananagutan sa pagkamatay ni Nurse Heo Min-jong ay ang ospital. Si Nurse Heo Min-jong ay biktima ng sistema sa trabaho. At tanging sa pagbabago lamang ng maling sistemang iyon, maiiwasan ang pag-ulit ng trahedya. Ang pagbubunyag ni Lee si Jun ay naglagay sa ospital sa sentro ng atensyon ng publiko. Pinigilan ng hospital director ang galit niya at nagbago ng estratehiya. Sa harap ng mga mamamahayag, nagsinungaling siya na ang nilalaman ng podcast ni Lee si Jun ay siya mismo ang nag-utos na i-broadcast. Inamin niya na ang pagkamatay ni Nurse Heo Min-jong ay dahil sa problema sa sistema ng ospital at nangakong ayusin ang pagkakamali. Kasabay ng taos pusong paghingi ng tawad sa pamilya ng namatay. Matapos harapin ang mga mamamahayag, nagdesisyon ang hospital director na magpatawag ng disciplinary committee upang asikasuhin si Lee si John at parusahan siya dahil sa kanyang padalos-dalos na pagkilos. Sinamantala ng vice director ang pagkakataon upang magdagdag pa ng apoy at inutos na bago pa magpulong ang disciplinary committee, hindi pinapayagan si Lee si John na tumanggap ng bagong pasyente. Matatag na ipinagtanggol ni Lee si John ang kanyang pananaw at sinabing walang ganoong patakaran sa ospital. Ngunit hindi itinago ng vice director ang kanyang pagkadismaya. At prangkang sinabi na siya mismo ang nagtatag ng patakarang ito. Sa kabilang banda, nang malaman na didisiplinahin si Lee si Jun, labis na nagalit ang department head at pinayuhan siyang magpaliwanag ng malinaw sa pulong at huwag na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung tanungin siya tungkol sa relasyon niya kay Han Woo-ju, dapat niyang sabihin na ito ay isang simpleng relasyon lamang sa pagitan ng doktor at pasyente upang maiwasan na gamitin ito ng iba laban sa kanya. Sa oras na ito, abala si Han Woo-ju sa restaurant nang bigla siyang tawagan ng kanyang adoptive mother. Nang makita ng kanyang matalik na kaibigan na palihim siyang lumabas para sagutin ang tawag, tinanong niya kung bakit siya tinatawagan ng kanyang adoptive mother. Nagsinungaling si Han Woo-ju na nagtatanong lang ito tungkol sa kanyang buhay. Ngunit hindi naniwala ang kaibigan. Noong huli, pinuntahan ni Han Woo-ju ang bagong tirahan ng kanyang adoptive mother, ngunit pinaalis siya. Hindi maaaring bigla na lang siyang tawagan ng kanyang adoptive mother para mangumusta. Maliban na lang kung manghihiram ito ng pera. Hindi na nakapagtago pa si Han Woo-ju at umamin na nanghihiram nga ito ng pera. At sinabi pang hindi siya makakatanggi. Dahil sa huli, ito ang unang beses na kusa siyang tinawagan ng kanyang adoptive mother. Sa sandaling ito, tumawag ulit ang adoptive mother. Agad na kinuha ng matalik na kaibigan ang telepono at sumagot. Pinagalitan niya ang adoptive mother at sinabing hindi nito kailanman itinuring na anak si Han Woo-ju. At sinabihan siyang huwag naguluhin pa ang buhay ni Han Woo-ju. Nagalit si Han Woo-ju, kinuha ang telepono at sinubukang magpaliwanag sa adoptive mother. Ngunit binaba na nito ang tawag. Galit siyang nagbasag ng plato at tasa sa mesa at sumigaw na walang karapatan ang kaibigan na makialam sa kanyang buhay. Napakahirap na kusa siyang hanapin ng kanyang adoptive mother. Huwag lang sabihing manghiram ng pera. Handa pa siyang mag-donate ng kidney. Galit na sinabi ng matalik na kaibigan na tanga si Han Woo-ju. Sumagot si Han Woo-ju na kahit tanga siya, mas mabuti pa iyon kaysa sa isang mahina na sumuko sa pangarap na musika at nagtatago lang sa isang restaurant habang nag-aaway at nagkakasakitan sila. Pumasok si Lee si Jun nang makita ang sitwasyon sa loob. Hinila niya si Han Woo-ju palabas upang kausapin. Matapos maglabas ng saloobin, kumalma na rin si Han Woo-ju. Alam niyang gusto lang siyang tulungan ng kanyang kaibigan. At kinamuhian niya ang sarili dahil sa pagtatalo at pagsasaktan sa kaibigan. Pinayuhan ni Lee si Jun na pag-isipan niyang mabuti ang sasabihin niyang paghingi ng tawad. At sinabihan siyang humingi ng tawad sa matalik na kaibigan. Upang hindi mawala ang isang taong talagang mabait sa kanya. Sa kabilang banda, upang maibsan ang pasanin ni Lee si Jun, si Han Woo-ju ay kusa na humiling na ang chairman ng departamento ang magpagaling sa kanya. Tinanong niya ang chairman ng departamento kung ano ang pang-agham na pangalan ng kanyang sakit. Noong ginagamot siya ni Ji Jong-un at Lee si Jun, hindi nila kailanman nilinaw ang pangalan ng kanyang sakit sa pag-iisip. Iniiwasan ng chairman ng departamento ang tanong na ito, na nagsasabing ang pagtatanong sa pangalan ng sakit ay hindi makabubuti sa paggaling, at maraming sakit ang hindi masusuri. Nang malinaw bilang isang tiyak na uri ng sakit, ang pag-iwas ng chairman ng departamento ay nagdulot ng pagdududa kay Han Woo-ju. Pumunta siya sa nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan upang magtanong. Umaasang sasabihin nito ang totoo sa kanya. Nagkataong nakita ng nakababatang kapatid ng matalik na kaibigan ang kanyang medical record. Sa ilalim ng kanyang patuloy na pagtatanong, napilitang sabihin na mayroon siyang borderline personality disorder. Naghanap ng impormasyon si Han Woo-ju online tungkol sa borderline personality disorder at nagtanong din sa iba pang ospital. Tungkol sa antas ng panganib ng sakit na ito sa huli, dumating siya sa konklusyon na ang mga taong may sakit na ito ay madalas na pabago-bago ang damdamin at emosyon. Hindi makontrol ang galit at itutulak palayo ang mga kaibigan man o kasintahan. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang kawalan ng kapanatagan. Una siyang pumunta sa restaurant upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan upang humingi ng ngunit nalaman niyang hindi bukas ang restaurant habang aalis na siya. Nakita niya ang maliit na bulaklak na kanyang inalagaan nang may pagsisikap ay nalanta na. Kaagad na gumuho ang emosyon ni Han Woo-ju nang hanapin niya si Lee si Jun. Nagpahayag siya na hindi siya karapat-dapat sa isang taong kasing galing niya. Tulad na nalantang bulaklak na iyon, natatakot siya na ang kanilang pagmamahalan ay magkakaroon din ng masamang wakas. Napansin ni Lee si Jun ang kanyang kawalan ng kapanatagan at inaliw siya ng may pagmamalasakit na ang nalantang bulaklak ay mamumulaklak muli sa susunod na taon. Kinantahan pa niya ito upang mapahinga ang kanyang mga tensyonadong ugat.
Kinabukasan, formal na nagpulong ang ospital ng Disciplinary Committee laban kay Lee Si-jun. Naglabas ang Vice President ng isang litrato na magkayakap sina Lee Si-jun at Han Woo-jo. Inihikayat si Yeon Dong-hee na tumayo at maging saksi para sa pakikipag-ugnayan ni Lee Si-jun sa pasyente. Tuwirang sinabi ni Yeon Dong-hee na dati ay tinanggap niya ang paghimo ng Vice President dahil pareho sila ng pananaw sa therapy. At handa siyang tulungan ang Vice President na maging direktor ng sentro ng bagong ospital. Ngunit ang pagdemanda kay Lee Si-jun ay hindi niya kayang gawin. Matapos tanggihan ang Vice President, nagbigay ng balita si Yeon Dong-hee kay Lee Si-jun. Nagpaalala sa kanya na tiyak na gagamitin ng Vice President ang kanilang relasyon upang pahirapan siya sa Disciplinary Committee. Pinagsabihan siyang mag-isip ng paraan para harapin ito, matagal na nag-isip si Lee Si-jun. Sa huli ay nagpa siya na huwag dumalo sa committee, disiplina at tinanggap ang lahat ng parusa mula sa komite. Si Lee Si-jun ay pinarusahan ng isang buwang suspensyon sa trabaho. Nang malaman ng chairman ng departamento na ang Vice President ay naging kahiyahiya sa punto na lihim na kumuha ng litrato ni Lee Si-jun at Han Woo-jo upang ipahamak siya. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Kaagad siyang nagbigay ng suntok sa balikat sa Vice President mismo sa lugar na iyon. Ipinahayag ng chairman ng departamento na ang posisyon ng center director na pinaghirapan ng Vice President upang ipaglaban ay hindi niya talaga pinapansin. Ngunit hindi niya lubos na mapahihintulutan ang Vice President na ipahamak ang isang mahusay at may konsensyang doktor sa kabilang banda. Si Han Woo-jo ay pumunta sa iba pang ospital para sa konsultasyon. Nais niyang malaman kung ang borderline personality disorder ay may posibilidad na gumaling. Iminungkahi ng doktor na hanapin niya ang ugat ng sakit. Ipinaliwanag na ang ganitong uri ng sakit ay madalas na may malapit na kaugnayan sa mga relasyon sa pamilya at umaasa na maging tapat siya sa pagsasalaysay ng kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Si Han Woo-jo ay nag-isip ng kaunti. Ngunit sa huli ay hindi niya binanggit ang kanyang mga alaala. Noong bata pa siya na ipinadala siya ng kanyang tunay na ina sa ampunan pagkaalis sa ospital. Si Han Woo-jo ay pumunta sa restaurant upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan upang humingi. Sinabi niya na kung magagalit pa siya sa hinaharap, hiling niya na bigyan siya ng kanyang kaibigan ng kaunting oras upang kumalma. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi naman talaga nagalit sa kanya. Sa halip ay hindi sanay sa kanyang paghingi ng paumanhin na halos nagpapalambing. Upang matulungan siyang gumaan ang loob, iminungkahi ng kanyang kaibigan na imbitahan si Lee Si-jun na kumain kasama nila. Tinawagan ni Han Woo-jo ang mobile phone ni Lee Si-jun. Ngunit ang tono ay nagpakita na naka-off ang cellphone. Matapos magtanong sa nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, nalaman ni Han Woo-jo na si Lee Si-jun ay sinuspinde sa trabaho ng isang buwan. Kaagad siyang tumakbo sa bahay ni Lee Si-jun. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ay pinilit niyang kumalma ang pag-off ni Lee Si-jun ng telepono. Ay marahil ay gusto lang niya ng katahimikan ng mag-isa kahit gaano pa siya nag-aalala. Hindi siya dapat biglang manggulo kaya. Umupo siya sa harap ng bahay nito at kumanta. Umaasa na ang kanyang pagkanta ay magbibigay ng kaunting aliw kay Lee Si-jun. Sa loob, nagising si Lee Si-jun sa tunog ng pagkanta. Nang tumayo siya upang tingnan, nakita niya ang likod ni Han Woo-jo na paalis. Nagpadala siya ng text message kay Han Woo-jo. Nagpapaliwanag na gusto niya lang kumalma ng kaunti. At ngayon ay mas maayos na siya pagkatapos nito upang aliwin siya. Nagpadala si Han Woo-jo ng isang video sa kanya kung saan siya ay sumasayaw. Nang masigla at isang video noong siya ay papasok sa trabaho. Tiningnan ni Lee Si-jun ang video at hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ang kanyang kalooban ay naging mas masaya dahil dito. Ang nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan ay pumunta muli kay Lee Si-jun upang magtapat na sarili niyang kagustuhan ang sabihin kay Han Woo-jo ang tungkol sa kanyang sakit at hindi niya alam kung ito ba ay nakasakit kay Han Woo-jo nang malaman ito. Pumunta si Lee Si-jun sa pinagtatrabahuhan ni Han Woo-jo upang hanapin siya at nagkataong nasaksihan niya ang pagpapahirap sa kanya ng kanyang supervisor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit si Han Woo-jo tulad ng dati, ngunit mapagkumbabang humingi ng paumanhin. Nakaramdam ng matinding hindi pagkagusto si Lee Si-jun nang makita niya ang eksenang iyon. Samantala, si Han Woo-jo, nagpasya siyang pumunta sa ampunan kung saan siya nakatira noong bata pa siya, upang hanapin ang sagot kung bakit siya iniwan ng kanyang tunay na ina noong nakaraan. Nais ni Lee Si-jun na sumama sa kanya. Ngunit nais niyang harapin ito ng mag-isa. Pagbalik sa pamilyar na ampunan, ang damdamin ni Han Woo-jo ay napakakomplikado. Sinabi niya sa isang batang madre na pumunta siya upang hanapin ang direktor. Sinabi ng madre na namatay na ang direktor. Ngunit bago siya mamatay ay nag-iwan siya ng isang liham para sa kanya. Binuksan ni Han Woo-jo ang sobre. Sa loob ay isang liham na isinulat mismo ng kanyang tunay na ina para sa kanya. Lubos siyang naantig kaya nahirapan siyang huminga at nag-aatubili siyang basahin ang nilalaman. Natatakot na sa loob ay may mga katotohanan na hindi niya kayang tanggapin sa sandaling ito. Tumawag si Lee Si-jun upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nagpahayag siya na sa sandaling ito ay napakahina at walang magawa ang kanyang pakiramdam. Umaasa na makarating si Lee Si-jun sa tabi niya. Agad na tumakbo si Lee Si-jun sa ampunan. Naglaro silang magkasama-kasama ang mga bata. At pagkatapos ay niyakap ang mga bata upang magpaalam upang aliwin si Han Woo-jo. Dinala siya ni Lee Si-jun sa camping hanggang sa tuluyan ng
Nakapagpahinga si Han Woo-jo at nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Binuksan niya ang liham na iyon at binasa ito sa kanya. Sa liham, isinulat ng ina ni Han Woo-jo na bagaman mahirap ang buhay, ang bawat araw na inaalagaan si Han Woo-jo ay puno ng kaligayahan. Noong araw na ipinadala niya si Han Woo-jo sa welfare institution, nag-iisa siyang pumunta sa dagat. Balak sana niyang mamatay doon, ngunit nagkataong nakaligtas siya. Nagsisi siya na ipinadala niya si Han Woo-jo palayo. Ngunit nang pumunta siya sa ampunan upang hanapin ang kanyang anak, si Han Woo-jo ay naampon na kahit gaano pa siya nagmakaawa. Hindi sinabi ng direktor ang kinaroroonan ni Han Woo-jo, ngunit hindi siya susuko sa paghihintay at paghahanap. Naniniwala na isang araw ay muli silang magsasama ni Han Woo-jo. Pagkatapos marinig ang liham si Han Woo-jo ay nagulat at masaya. Ang kanyang kalooban ay matagal na hindi kumalma. Sa loob ng maraming taon, palagi niyang iniisip na iniwan siya ng kanyang ina. Ngayon lang niya nalaman na mahal pa rin siya ng kanyang ina. Pagkatapos matanggal ang buhol sa kanyang puso si Han Woo-jo ay, sa wakas ay pinuntahan ang kanyang ampon na ina. Sinabi niya na pagkatapos nito ay hindi na niya guguluhin pa ang ginang at umaasa siyang mananatiling malusog ito. Ang inaampon ay medyo na-antik at sinabi niya ang kanyang tunay na damdamin na sa 6 na taon ng pag-aalaga kay Han Woo-jo. Nagbigay din sa kanya ng kaligayahan si Han Woo-jo at hinangad niya na magkaroon ito ng magandang buhay sa hinaharap. Sa isa pang pangyayari, ang mga doktor sa grupo ni Lee Si-jun ay nagdaos ng isang pagtitipon upang aliwin siya dahil sa kanyang suspensyon sa trabaho. Nang dumating si Lee Si-jun sa harap ng restaurant, hindi inaasahan niyang nakita si In Dong-hee na tinatakot ng pamilya ng isang pasyente. Agad siyang sumugod upang pigilan ito. Bago umalis, binalaan pa ng pamilya ng pasyente si In Dong-hee na hindi nila ito palalagpasin. Nagtanong si Lee Si-jun kung ano ang nangyari kay In Dong-hee ngunit hindi ito nagsalita. Nagdahilan pa siyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Upang tumangging sumali sa pagtitipon, pumunta si Lee Si-jun sa restaurant ng kanyang matalik na kaibigan na si Han Woo-jo kung saan ang chairman ng departamento at ang mga batang doktor sa grupo ay naghihintay na ng matagal. Isa-isa silang nagulat na sa mga araw. Nawala si Lee Si-jun. Nagsumikap silang lahat at inalagaan ng mabuti ang mga pasyente. Nadama ni Lee Si-jun ang pagmamalaki nang makita niya ang kanyang mga nakababatang kasamahan na unti-unting nagiging mature. Pagkatapos ng pagtitipon, inihatid niya si Han Woo-jo pauwi. Sa kabilang banda, nitong mga nakaraang araw ay napakasaya ng damdamin ni Han Woo-jo. Dati, palagi niyang nararamdaman na siya ay nag-iisa sa mundo, ngunit ngayon ay nakikita niya ang bawat sanga at damo. At ang bawat tao sa paligid niya ay napakapamilyar. Sinabi niya na mula ngayon ay ibigin niya ng lubusan at gagawin niya ang gusto niya. Pagdating sa bahay, patuloy na iniisip ni Lee Si-jun ang tungkol kay In Dong-hee. Naalala niya na ilang taon na ang nakalipas ay nakakita siya ng bote ng gamot na nahulog mula sa bulsa ng propesor. Nagduda siya noon ngunit mabilis napinulot at itinago ni In Dong-hee. Agad siyang naghanap kay In Dong-hee. Bilang isang kaibigan, tinanong niya ang kabilang panig kung mayroon itong anumang problema at nais niyang ibahagi ang pasanin nito. Ngunit sinabi pa rin ni In Dong-hee na kaya niyang lutasin ito ng mag-isa. Kinabukasan, isang high school student na ginamot noon kay In Dong-hee ang naghanap sa kanya. Lumabas na ang pamilya ng pasyente na gumawa ng gulo noon ay ang ama ng estudyanteng ito. Siya at ang kanyang ina ay matagal nang nagtiis sa kalupitan ng kanyang ama. Nais niyang mag-aral ng mabuti upang mailabas agad ang kanyang ina sa sitwasyong iyon. Ngunit ang sobrang pagdidiin sa isip ay nagdulot sa kanya ng takot sa mga pagsusulit. Upang makamit ang unang pwesto, balak niyang gumamit ng pampalakas nang matuklasan ng kanyang ama dahil sa takot na mapalo. Nagsinungaling siya na ito ay gamot na ibinigay ni In Dong-hee. Ginamit ng bata ang insidenteng ito upang maningil ng pera kay In Dong-hee. Humihingi ng pera para maayos ito. Kung hindi ay ipapakalat niya ang lahat sa internet na makakaapekto sa reputasyon ng ospital. Ang ospital ay nagdusa na ng maraming pagpuna dahil sa pagpuna ng nurse na si Heo Min-jong kaya si In Dong-hee ayaw nang maging dagdag na pasanin sa ospital kaya nagpasya siyang ipagpaliban muna. Humingi ng paumanhin ang estudyante kay In Dong-hee dahil sa pagkakadamay sa kanya. Inamin din niya na kahit uminom siya ng pampalakas ay hindi pa rin siya nakakuha ng unang pwesto. Sa halip ay nagsuka pa siya sa gitna ng pagsusulit dahil sa labis na pagkabalisa. Nang marinig ito ni In Dong-hee, agad siyang nag-ayos para sa pag-ospital ng bata at nakipag-ugnayan sa ina nito. Samantala, biglang nakatanggap ng mensahe si Lee Si-jun mula sa doktor ng kanyang ama na nag-uulat na lumalala ang sitwasyon ng kanyang ama at pinayuhan siyang gumugol ng mas maraming oras sa tabi ng kanyang ama. Binuksan ni Lee Si-jun ang recording noong gising pa ang kanyang ama. Naririnig niya ang pagsisisi nito dahil sa pagiging abala sa trabaho at napabayaan siya sa loob ng maraming taon. At panghihinayang dahil wala man lang silang pagkakataon na magbonding na magkasama. Upang mapunan ang pagsisisi, dinala niya ang kanyang ama sa amusement park. Nakasakay sila sa karusel at kumain ng merienda. Ang dating malamig na relasyon ng mag-ama ay sa wakas ay nagkaroon ng maiinit at magkakasundo na alaala. Pagkatapos ibalik ang kanyang ama sa ospital, nakatanggap ng tawag si Lee Si-jun mula kay In Dong-hee. Nagmadali siyang pumunta sa bar at nakita niyang may sugat ang gilid ng labi ni In Dong-hee. Lumabas na ang ama na nangolekta ng pera ngunit nabigo ay nagsumbong sa chairman ng departamento at sa vice president. Nag-imbento siya ng kwento na si In Dong-hee ay nagbigay ng pampalakas nagamot sa kanyang anak at si In Dong-hee mismo ay gumagamit din ng gamot na ito sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang iyon, tinuya pa ng masamang lalaki si In Dong-hee.
na nagtatrabaho ng walang kabuluhan, na kahit anong gamutan ang gawin, mana-mana pa rin ng kanyang anak ang kanyang pagiging marahas. At magiging marahas din ang bata. Tumuto si Indong Hiwook na ang estudyante ay laging nagsisikap mag-aral upang mailabas ang kanyang ina sa kontrol ng lalaki. Siya ay isang mabait at masunuring anak na lubos na naiba sa lalaki. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki at sinuntok si Indong Hiwook ng 2 beses. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Indong Hiwook ang buong pangyayari sa chairman ng departamento at sa vice president. Ang vice president ay nagdaramdam pa rin dahil sa nakaraang insidente kung saan nagbigay ng impormasyon si Indong Hiwook kay Lee. Kaya pinagalitan niya ito na isa rin itong adik. Pinilit niyang aminin ito na gumamit siya ng pampalakas sa mahabang panahon at tinangkang kanselahin ang kanyang karapatang sumali sa akademikong pananaliksik sa ibang bansa. Sa harap ni Lee Si-jun, inamin ni Indong Hiwook na noong high school, ginamit niya talaga ang pampalakas. Habang nagsasalita, kinuha niya ang bote ng gamot na dala niya. Natuklasan ni Lee Si-jun na ang mga tableta sa loob ay mga bitamina, at agad niyang nahulaan na sa loob ng maraming taon. Ginamit ni Indong Hiwook ang placebo effect upang ayusin ang kanyang psikolohikal na estado, at hindi siya talaga adik tulad ng sinabi ng lalaking iyon. Pagkatapos niyang maglabas ng damdamin, hinanap ni Indong Hiwook si Ji Jong-un. Matagal na siyang may gusto kay Ji Jong-un at alam din niyang gusto niya si Lee Si-jun. Kaya sa loob ng maraming taon ay tahimik lang siyang nanatili sa tabi nito bilang isang kaibigan. Marahil dahil sa labis na kahinaan niya ngayong gabi, hindi niya napigilan ang sarili at niyakap si Ji Jong-un. At si Ji Jong-un, na matagal nang nakakaalam ng damdamin niya, ay yumakap din pabalik. Sa isa pang pangyayari, malapit nang magbukas ang bagong ospital. Itinalaga ng direktor ng ospital ang chairman ng departamento bilang center director. Ngunit ang chairman ng departamento ay may ganap na bagong ideya. Ang vice president na nag-aakalang hawak na niya ang panalo, ay balisang naglalakad pabalik-balik. Samantala, si Lee Si-jun, na nag-iisip na wala siyang kinalaman dito, ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor ng ospital. Lumabas na inirekomenda ng chairman ng departamento si Lee Si-jun bilang center director. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon, si Lee Si-jun ay palaging nag-aaral ng iba't ibang paraan ng paggaling para sa iba't ibang pasyente. Kahit bilang isang tagapamahala, ang estilo ng pagtatrabaho ni Lee Si-jun ay medyo naiba. Ngunit taos-puso siya para sa mga pasyente, at ang kanyang pamamaraan ng paggamot ay walang katulad. Kailangan ng ospital ang ganoong talento. Pagkatapos matanggap ang tawag mula sa direktor ng ospital, hindi agad sumang-ayon si Lee Si-jun, ngunit humiling ng oras upang mag-isip. Inimbitahan niya si Han Woo-jo na makipag-date. Nais niyang hanapin ang sagot sa issue na nananatiling bukas sa isang relax na kapaligiran. Magkasama silang nag-enjoy sa sariwang hangin ng kalikasan sa parke. Sa tabi mo ang mahal mo, ang lahat ay nagiging napakaganda. Hindi nagtanong si Han Woo-jo kung ano ang ikinababahala niya. Sa halip ay hinikayat niya ito na anuman ang kanyang desisyon, ito ay magiging tamang pagpipilian. Kasabay nito, itinatago niya ang lihim na siya ay kumukuha ng sertipikasyon ng drama therapist, at nagpaplano siyang bigyan si Lee Si-jun ng sorpresa pagkatapos ng 1 taon. Pagbalik, isinantabi ni Lee Si-jun ang lahat ng pag-aalala at pumayag na tanggapin ang posisyon ng center director. Ngunit hiniling niya sa direktor ng ospital na huwag makialam sa paraan ng paglutas niya sa problema, at tiyak na gagampanan niya ang kaukulang responsibilidad. Sa kabilang banda, ang vice president na wala pa ring kamalay-malay, ay sa wakas ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor ng ospital. Agad siyang tumakbo ng may kasabikan. Iniisip na ibibigay sa kanya ng direktor ng ospital ang appointment order. Ngunit hindi niya inaasahan na ipapaalam lang ng direktor ng ospital na si Lee Si-jun, ang hahawak sa posisyon ng center director. Hindi matanggap ng vice president na ang kanyang matagal ng pinagplanuhan ay nawala na lang. Agad siyang nagbago ng saloobin kay Indong Hiwook. Sinusubukang pukawin ang relasyon ni na Indong Hiwook at Lee Si-jun. Nais makipagkaisa kay Indong Hiwook upang labanan si Lee Si-jun. Ngunit nabasa na ni Indong Hiwook ang tunay na kulay niya, at hindi na sumama sa kanyang mga kalokohan. Sa pagiging nag-iis, biglang nagalit ang vice president kaya nahirapan siyang huminga at nawalan ng malay. Nang malaman niya, si Lee Si-jun ay kusa na pumunta upang bumisita. Umaasa na maaari niyang ilarawan ang kanyang pisikal na kalagayan upang magamot niya ito. Ngunit ang vice president ay nalulunod pa rin sa kanyang sariling pag-iisip. Nag-isip siya na naging tapat na siya sa direktor ng ospital, at sa huli ay pinagtaksilan lang siya. Nagdududa pa siya na ang direktor ng ospital ay naglagay ng listening device sa kanyang opisina, at narinig niya ang ilang beses na pagmumura niya sa direktor ng ospital. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang tumayo at naghalungkat sa buong opisina. Malakas na pinigilan ni Lee Si-jun ang parang baliw na pag-uugali na ito, at sinabihan siyang tingnan ang kanyang sarili sa sandaling iyon. Nang bumalik siya sa katinuan, labis na napagod ang vice president at hiniling niya sa head nurse. Nabigyan siya ng iniksyon upang makatulog siya ng mahimbing. Dinisenyo ni Lee Si-jun na ang vice president ay may paranoia. Naniniwala siya na ang sakit sa isip ay dapat gamutin ng gamot sa isip. Ang ugat ng sakit ng vice president ay ang inggit sa kanya. Upang makapaglabas ng galit ang vice president, kusa siyang pumunta sa harap nito upang magpabatikos. Pagkatapos maglabas ng galit ang vice president, lumabas siya ng silid ng pasyente, tinanggal ang headset, at hinayaan ang mga batang doktor sa grupo na aliwin siya. Dahil dito, natanggal ang buhol sa puso ng vice president upang ipagdiwang ang kanyang paggaling. Nagdao sila ng isang salu-salo sa restaurant ng matalik na kaibigan ni Han Woo-jo. Sa unang pagkakataon na sumali sa isang pagtitipon, labis na nasiyahan ang vice president. Sa kabilang banda, sa panahong ito, naging abala at masigla ang buhay ni Han Woo-jo.
nararamdaman ng lahat ang malaking pagbabago sa kanya. Minsan nang sinabi sa kanya ni Lee Si-jun na siya ay isa ng napakabuting tao at ngayon ay unti-unti niyang hinahanap ang kanyang sarili. Gayunpaman, habang dumadaan siya sa isang restaurant at nakita ang isang asawang estranghero na kumakain ng hapunan kasama ang kanilang maliit na anak, bigla siyang nakadama ng awa sa sarili dahil ang ganoong klaseng kaligayahan ay hindi niya kailanman naranasan. Naghanap siya kay Ji Jong-un para sa konsultasyon. Nais niyang malaman kung ang estado ng pagkaawa sa sarili na ito ay isang senyales ba ng pag-ulit ng kanyang sakit. Ipinaliwanag ni Ji Jong-un na ito ay isang tanda ng pag-usbong ng kamalayan sa sarili. Ang paglaki ng bawat tao ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ipinapakita nito na ang kanyang sakit ay nagkaroon ng napakagandang pagbabago. Hindi niya kailangang labanan o iwasan ang mga damdaming ito. Kapag nakatanggap siya ng sapat na pagmamahal, ang mga damdaming ito ay natural na mawawala. Ilang araw pagkatapos sa opening ceremony ng bagong ospital, pinangunahan ni Han Woo-jo ang mga pasyente at kawani ng medisina sa pagtatanghal ng isang choral performance. Nagkita-kita sila dahil sa sakit ngunit gumaling sa mismong lugar na ito. Kumpiyansa silang humaharap sa buhay sa hinaharap. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta sina Lee Si-jun at Han Woo-jo sa Han River. Naalala ni Lee Si-jun na ang kanyang unang pasyente ay namatay mismo sa lugar na ito. Pagkatapos ng maraming taon, wala na siyang sapat na lakas ng loob na pumunta rito. Ngayon ay maaari na siyang maglakad sa tabi ng ilog at kalmadong harapin ang lahat. Ang lahat ay dahil tinulungan siya ni Han Woo-jo na malampasan ang kanyang mental block. Ang kanilang relasyon ay isang two-way healing. Sa hinaharap, basta't magkahawak kamay sila. Kaya nilang harapin ang anumang pagsubok. Nakabawi rin si Han Woo-jo ng lakas ng loob na tumayo sa entablado para sa audition ng musical actor. Naalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Kumpiyansa siyang tinatanggap ang lahat ng hamon. Samantala, si Indong Hee-wook ay nag-aaral sa isang universidad sa ibang bansa. Tinutupad ang pangarap na matagal na niyang inasam. Kumpiyansa at kalmado si Indong Hee-wook na nagbigay ng presentasyon sa podium. Samantala, patuloy na tinatanggap ni Ji Jong-un ang mga pasyente na pinahihirapan ng sakit. Tinanggap niya ang pagtatapat ni Indong Hee-wook. Pagkalipas ng isang taon, pagbalik ni Indong Hee-wook, ang kanilang relasyon ay uunlad pa. At si Lee Si-jun, kasama ang kanyang medical team, ay lumilitaw sa lahat ng lugar na kailangan siya. Siya ay isang psychiatrist, siya ang nagkukumpuni ng kaluluwa, na tapat na nagliligtas sa mga nakulong na kaluluwa. Dito nagtatapos ang pelikula. Maligayang pagdating sa inyo na mag-like, upang mag-iwan ng komento at i-follow ang aking channel para sa panonood at pag-aaral ng mga pelikula. Hanggang sa muli!